Isipin ang isang lawa na payapa sa isang rehiyon ng Pilipinas na may sariling otonomiya. Ang tubig nito ay malinaw, napapaligiran ng lunti ang kagubatan na tila nagtatago ng kapayapaan. Ngunit sino ang mag-aakala na sa ilalim ng ibabaw nito ay may nakakubling isang katatakutan na hindi kayang abutin ng isipan? Sa araw na iyon, natuklasan ng mga lokal na residente ang isang bagay na nagpatahimik sa buong bansa. 50 bangkay ang natagpuan sa ilalim ng lawa, lahat ay Pilipino, lahat ay nawala ng walang bakas. At walang sinuman ang nakakaalam kung paano sila napunta roon. Ano ba talaga ang nangyari sa likod ng lawa na ito? Sino ang gustong magbura ng kanilang mga bakas? At anong lihim ang pilit na itinatago mula sa mundo? Mga kaibigan, ang kwentong ito ay hindi lamang isang misteryo, ito ay isang katotohanang yayanig sa ating mga puso. Kaya't huwag palampasin ang kahit isang segundo. Manood hanggang sa huli, dahil sa dulo ng salaysay na ito, maiintindihan ninyo na ang katotohanan, kung minsan, ay mas madilim pa kaysa sa ating inaakala. Huwag kalimutang pindutin ang like button, mag-iwan ng komento tungkol sa inyong opinyon, at mag-subscribe para masubaybayan ang mga susunod pang totoong kwento. Kasisilip pa lang ng bukang liwayway sa kalangitan ng Lanao del Sur. Isang manipis na ulap ang sumasayaw pa sa ibabaw ng payapang tubig ng lawa ng Lanao, bumabalot sa malawak na kagubatan na parang isang puting kumot na ayaw pang umalis. Sa di kalayuan, ang huni ng mga kalaw ang bumasag sa katahimikan ng umaga, at ang bangkang gawa sa kahoy ni Mang Carding ay dahan-dahang dumudulas sa ibabaw ng tubig na animoy salamin. Para sa matandang mangingisda, ang bawat umaga ay isang ritual na hindi nagbabago sa loob ng halos 30 taon, ang paghahagis ng lambat, paghihintay sa huli, at pakikipag-usap sa kalikasan. Ngunit sa umagang iyon may kakaiba. Nang maramdaman niyang sobrang bigat ng lambat na kanyang inihagis, nagsimulang kumabog ang kanyang puso. Anong klaseng isda kaya ito? Bulong niya sa sarili, habang hinihila ito ng buong lakas. Ngunit hindi isda ang lumitaw. Isang sako ng plastik na kulay abo ang sumabit sa lambat, tumutulo ng maruming tubig na may kakaibang amoy. Si Mang Carding, na may halong pagtataka at kaba, ay binuksan ang buhol ng sako na may punit sa dulo. At ang kanyang katawan ay biglang nanigas. Sa loob nito, nakahandusay ang katawan ng isang binatang lalaki. Ang kanyang mga kamay at paa ay tinalian ng berdeng nilon. Ang kanyang mukha ay maputla, ang mga mata ay nakapikit na tila nasa isang mahimbing na tulog na hindi na magigising pa. Umatras si Mang Carding, nanginginig ang mga kamay. Diyos ko po, mahinang bulong niya, bago dali-daling sinagwan ang kanyang bangka, patungo sa pampang, at tumakbo patungo sa pinakamalapit na himpilan ng mga forest ranger. Nang makarating ang balita kay Police Major Marco Reyes, isang batang opisyal mula sa Lanao del Sur Provincial Police Office, agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na isara ang buong lugar sa paligid ng lawa. Sa loob lamang ng isang oras, ang karaniwang lugar ng mga mangingisda at turista ay naging isang crime scene na puno ng tensyon. Dumating ang mga diver mula sa Cagayan de Oro pagsapit ng tanghali. Ang tubig sa lawa ng Lanao ay malalim at madilim. Sa bawat pag-ahon ng mga diver, ang kanilang mga mukha ay tila mas maputla kaysa dati. Isa-isa, ang mga sako na katulad ng natagpuan ni Mang Carding ay iniahon sa pampang. Bawat sako ay naglalaman ng isang katawan ng tao, tinalian sa parehong paraan, at walang anumang pagkakakilanlan na natagpuan. Pagsapit ng dapit hapon, 50 sako ang nakahilera sa pampang ng lawa. Ang hangin ay marahang umiihip, dala ang amoy ng putik na may halong kamatayan. Ang mga opisyal ay nakatayong tahimik. Walang nagsasalita. Tanging ang tunog lamang ng tubig na tumutulo mula sa mga lambat at ang pagaspas ng hangin sa mga puno ang maririnig. Ang tunog ng kalikasan ay biglang naging parang isang panaghoy. Lahat sila ay pare-pareho ang kalagayan, ulat ng isa sa mga tauhan. Walang senyales ng paglaban. Para silang inialay. Tinitigan ni Marco ang hanay ng mga sako, mabigat ang kanyang mga mata. Sa kanyang puso, alam niyang hindi ito isang ordinaryong kaso. Tawagan ang 8th Crime Lab sa Cagayan de Oro, maikli niyang sabi. Gusto kong narito ang kumpletong forensic team bago gumabi. Nang bumagsak ang gabi, ang mga malalaking ilaw ay nagbigay liwanag sa pampang ng lawa. Ang hamog ay nagsimulang kumapal, lumilikha ng mga malabong anino sa ibabaw ng payapang tubig. Si Yuchi, Isabela, David,
ang bagong dating na forensic pathologist, ay sinuri ang isa sa mga unang sako. Ang edad ng biktima ay nasa 25 hanggang 35 taong gulang. Lalaki. May mga pasa sa ulo at dibdib, pero ang pangunahing sanhi ng kamatayan ay pagkalunod. Tumango si Marco ng dahan-dahan. Pinatay sila bago itinapon sa lawa. Huminto sandali si isa, pagkatapos ay ipinakita ang isang bagay na kinuha niya mula sa bulsa ng biktima, isang maliit na piraso ng malinaw na plastik, kasing nipis ng balot ng tinapay. Sa ibabaw nito, may malabong sulat, Gintong Kawa, Mindanao. Isang sulat na tila walang kabuluhan, ngunit para kay Marco, ito ay parang isang tinig mula sa kalaliman na tumatawag. Tinitigan niya ang madilim na lawa. Sa likod ng hamog, ang payapang tubig ay maaaring nagtatago pa ng mas maraming lihim. Alam niyang ang gabing iyon ay simula pa lamang ng isang malaking bagay, isang bagay na iayanig hindi lamang sa Lanao del Sur, kundi sa buong bansa. Sa di kalayuan, isang matandang dato ng Maranao na nagngangalang Dato Alim, ay nakatayo sa pampang, may hawak na tungkod na kahoy at nakatingin sa direksyon ng mga ilaw. Sagrado ang lawa na ito, mahina niyang sabi. Nagagalit ang mga espiritu dahil nakalimutan ng mga tao kung paano igalang ang kalikasan. Narinig ni Marco ang mga salitang iyon ngunit hindi sumagot. Alam niyang ang kanyang tungkulin ay hindi ang pagpapatahimik sa mga espiritu, kundi ang paghahanap ng katotohanan sa likod ng 50 buhay na ngayon ay tahimik na. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, naramdaman niyang tila ang lawa mismo ay nakatitig pabalik, nagtatago ng isang sumpang hindi pa tapos bigkasin. Ang unang gabi sa pampang ng lawa ng Lanao ay mahaba at mabigat. Mababa ang hamog, tinatakpan ang liwanag ng mga bituin at ginagawang malamig ang bawat hakbang. Sa isang puting tent na pinailawan ng mga spotlight, si Euthy. Isa David ay walang tigil sa pagtatrabaho. Sa kabilang mesa, si Major Marco Reyes ay nagsusulat ng ulat na may nanginginig na kamay dahil sa pagod. Ang amoy ng formalin at putik ay pumuno sa hangin, nagpapabigat sa paghinga. Madalas nang makakita ng kamatayan si Marco, ngunit kakaiba ang gabing iyon. Masyadong tahimik, masyadong maraming katawan ang walang imik sa ilalim ng mga plastik na tela. Lahat lalaki, sabi ni Euthy. Isa, habang tinitingnan ang kanyang mga tala. Nasa pagitan ng 20 at 40 taong gulang. Walang tama ng bala, walang saksak. Pero bawat katawan ay may pasa sa ulo at dibdib. Pinatulog sila gamit ng droga bago nalunod. Tinitigan siya ni Marco. Walang lumaban? Umiling si isa. Ang buhol ng tali sa mga kamay at paa ay pare-pareho. Napakalinis. Alam nang gumawa nito ang kanyang ginagawa. At ayaw nilang makalaban ang mga biktima. Kinaumagahan, dahan-dahang tumagos ang araw sa manipis na hamog. Ang tubig ng lawa ay tila payapa na parang hindi kailanman nagtago ng lihim. Ilang diver pa rin ang bumaba sa madilim na tubig. Paminsan-minsan, umaahon sila na may tensyon sa mukha, dala ang mga piraso ng tali o punit na sako. Wala nang katawan na natagpuan, tanging mga bakas na lamang ng tao na pilit binubura ng panahon. Bandang tanghali, isang ugong ng helikopter ang bumasag sa katahimikan. Isang maliit na helikopter ang lumapag sa damuhan malapit sa police outpost. Mula sa loob, bumaba ang isang lalaking nakaitim na jacket na may emblem ng SID sa braso. Mabilis ang kanyang mga hakbang, matalim ang tingin. Police Lieutenant Colonel Leo Vargas, sabi niya, ipinakikilala ang sarili habang kinakamayan si Marco. Ipinadala ako mula sa Maynila. May ulat na ang ilan sa mga biktima ay tumutugma sa datos ng mga nawawalang tao mula sa Visayas at Mindanao. Tumango si Marco. Maligayang pagdating sa lawa ng Lanao, Sir Vargas. Sana'y may dalang kasagutan ang Maynila. Nang hapon na iyon, nakaupo sila sa ilalim ng tolda, napapaligiran ng mga tambak na dokumento. Tinitigan ni Vargas ang hanay ng mga sako na mahigpit na binabantayan. 50 tao, lahat walang pangalan, bulong niya. Kung ito'y may kinalaman sa illegal human trafficking, mas malaki pa ito sa simpleng pagpatay. Binuksan niya ang kanyang laptop, kumonekta sa satellite network, at nagsimulang i-access ang data mula sa SAC at LEV. Ilang oras ang lumipas, ipinakita ng screen ng laptop ang resulta ng paghahanap. Huminga ng malalim si Vargas bago magsalita. 16 na biktima ang unang nakilala.
Karamihan ay mula sa Samar at Leyte. Mayroon din mula sa Zamboanga del Sur at Sultan Kudarat. Lahat ay iniulat na nawawala sa nakalipas na 2 buwan. Matagal na tinitigan ni Marco ang screen. Magkakakilala ba sila? Hindi, sagot ni Vargas. Pero lahat sila ay nag-apply para magtrabaho sa isang kumpanya, ang Golden Horizon Manpower Services. Isang kumpanyang hindi rehistrado kahit saan. Samantala, sa kabilang panig ng lawa, may narinig na tunog ng isang lumang motor. Isang batang babae ang bumaba, may dalang kamera at maliit na bag. Clara Bonifacio, mula sa Mindanao Daily, sabi niya habang ipinapakita ang kanyang pressly. Tinitigan siya ni Marco ng may pag-iingat. Bawal dito. Yumuko si Clara bilang paggalang. Gusto ko lang malaman kung sino sila, sir. Minsan, ang balita ay hindi tungkol sa mga salarin, kundi tungkol sa mga hindi na kayang magsalita. Natahimik sandali si Marco bago siya payagang tumulong sa pagdodokumento ng proseso ng pagkakakilanlan. Mabilis na dumating ang gabi. Sa ilalim ng liwanag ng mga ilaw, patuloy pa rin sa pagtatrabaho ang forensic team. Sinuri ni EUC. Isa ang body bag number 17 at natagpuan ang isang resibo ng money transfer. Ang halaga ay si 20,000. Ang pangalan ng tumanggap ay EEC Sandoval. Ibinigay niya ang papel kay Vargas. Ilang beses nang lumitaw ang pangalang ito, anya. Binasa ito ni Vargas ng mabilis, nagbago ang kanyang mukha. Ramon Sandoval, mahina niyang sabi. Buaya. Isang matagal ng wanted. Dating security head ng isang illegal gold mine sa Bukidnon. Nawala siya mula noong nakaraang taon pagkatapos ng isang operasyon ng ESE. Lumapit si Marco. Sa tingin mo, gawa niya ito? Tinitigan siya ni Vargas. Kung totoo, hindi lang pagpatay ang kinakaharap natin. Nakikita natin ang dulo ng isang network ng human trafficking at iligal na minahan ng ginto. Kinabukasan, sinuri nila ang daloy ng pondo mula sa account sa resibo. Huminto ito sa isang digital bank account sa Cagayan de Oro, pagkatapos ay na-withdraw sa isang maliit na remittance center sa isang palengke. Mula doon, ang pera ay dinala sa liblib na lugar gamit ang isang maliit na truck, papasok sa direksyon ng isang ilog sa kabundukan ng Bukidnon, isang lugar na kilala bilang pugad ng mga iligal na minero. Minarkahan ni Marco ang isang malaking mapa sa mesa ng outpost. Papasok ng papasok sa gubat. Tinitigan ni Vargas ang mga pulang linya sa mapa. At palapit ng palapit kay Buaya. Patuloy na sinusubaybayan ni Clara Bonifacio ang mga pangyayari mula sa malayo. Gabi-gabi, nagsusulat siya ng personal na tala tungkol sa mga pamilya ng biktima na kanyang nakapanayam sa telepono. Isa na rito si Aling Sonia, isang ina mula sa Leyte na nawalan ng anak 3 buwan na ang nakalipas. Sabi ng anak ko, sa Mindanao daw siya magtatrabaho, malaki ang sahod. 2 taon lang daw, tapos uwi na para magpatayo ng bahay, sabi ng ina na may nanginginig na boses. Isinara ni Clara ang kanyang kwaderno, namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Sa outpost, nakatayo si Marco, nakatingin sa lawa na kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Alam niya na ang bawat maliit na alon sa ibabaw nito ay parang huling hininga ng mga pinalubog sa ilalim. Tinitigan niya ang tungkod na bigay ni Dato Alim na nakapatong sa mesa. Simple ang ukit nito, ngunit sa hindi malamang dahilan, nagbibigay ito ng kapayapaan. Lumalalim na ang gabi. Lumapit si Vargas na may dalang bagong ulat. 48 sa 50 biktima ay galing sa 3 probinsya. Lahat sila ay umalis sa pagitan ng Mayo at Hunyo, sa pamamagitan ng isang online agent na nagsasabing kasosyo ng Golden Horizon Manpower Services. Tahimik na nakinig si Marco bago nagsalita. Ibig sabihin, ang 2 pang biktima. Tinitigan siya ni Vargas. Hindi pa nakikilala. Pero sigurado akong kasama sila sa grupo. Ang huni ng mga kuliglig ay umalinggaw sa labas ng tolda. Ang mamasa-masang hangin ay nagdala ng amoy ng lupa at mga ligaw na bulaklak. Isinara ni Marco ang folder na naglalaman ng mga litrato ng mga biktima at tiningnan si Vargas. Kailangan nating hanapin ang pinagmulan nito bago pa magkaroon ng iba pang biktima at bago pa nila tuluyang burahin ang mga ebidensya. Tumango si Vargas. Pupunta tayo sa Cagayan de Oro bukas. Susundan natin kung sino ang nasa likod ng peking kumpanya.
Kung si Sandoval nga ang namumuno, ibig sabihin aktibo pa rin ang minahan sa kagubatan ng Bukidnon. Bago matulog, huling tiningnan ni Marco ang lawa. Ang hamog ay muling nagsimulang umangat mula sa tubig, tinatakpan ang liwanag ng buwan. Huminga siya ng malalim at bumulong, 50 kaluluwa. Sisiguraduhin kung hindi sila malulunod ng walang hustisya. Kakaiba ang umaga sa Cagayan de Oro pagkatapos ng mahabang gabi sa lawa ng Lanao. Si Major Marco Reyes at Net. Call. Leo Vargas ay naglakbay patungo sa syudad sakay ng isang police vehicle. Maalikabok ang daan at sa magkabilang panig, tila walang katapusang taniman ng palm oil at kagubatan ang nakalatag. Sa likurang upuan, hawak ni Marco ang folder ng mga larawan ng biktima. Ang mga mukha ay nakatitig sa kanya, tila humihingi ng katarungan mula sa likod ng papel. Dumating sila sa isang lumang gusali sa isang abalang lugar, kung saan di umano ay may opisina ang Golden Horizon Manpower Services. Nakalock ang pinto, kupas ang singboard, maalikabok ang mga bintana. Lumapit ang isang babaeng nagbabantay ng karinderya sa tabi. Dati po may umuupa dyan, anya. 3 lalaki, magagalang. Sabi nila, nagbubukas daw ng trabaho dito sa Mindanao. Makalipas ang 2 buwan, lumipat sila. Hating gabi. Kinabukasan, wala na yung singboard. Mabilis na nagsulat si Vargas. Alam niyo po kung saan sila nagpunta? Umiling ang babae. Hindi po. Pero tuwing hapon, may isang pick-up na dumadating, kumukuha ng malalaking maleta. Tinitigan ni Marco ang bakas ng gulong sa semento. Malinis silang kumilos, bulong niya. Parang mga anino na alam kung paano maglaho. Sa loob ng gusali, isang bagay ang naiwan ng technical team, isang promotional brochure na may malaking sulat, trabaho sa Mindanao. Sahod na 50,000 kada buwan. Magandang buhay naghihintay sa iyo. Sa ilalim, may logo ng Golden Horizon Manpower Services at isang WhatsApp number na may international prefix. Huminga si Vargas. International number, virtual account, peking pagkakakilanlan. Pero nakalimutan nila, bawat signal nag-iiwan ng bakas. Nang hapong iyon, sinubaybayan ng SFE Anti-Cybercrime Group ang aktibidad ng numero. Ang huling lokasyon nito ay lumitaw sa Hilagang Cagayan de Oro, bago gumalaw papasok sa liblib na bahagi ng Bukidnon at huminto malapit sa isang malalim na ilog. Doon ang sentro nila, mahinang sabi ni Vargas. Hindi lang sila recruiter. Bahagi sila ng isang illegal mining network. Si Clara Bonifacio, ang batang reporter, ay kasama sa biyahe. Isinulat niya ang bawat salita, seryoso ang kanyang mga mata. Kaya pala, binebenta nila ang pag-asa ng mga mahihirap, bulong niya. Tinitigan siya ni Marco. Huwag mo munang isulat yan, Clara. Ang katotohanan ay nangangailangan ng tamang panahon. Isang maling hakbang, buhay ang kapalit. Tumango siya at itinago ang kanyang kwaderno. Ilang araw ang lumipas, may balitang dumating mula sa isang police station sa Bukidnon. Isang lalaking nagngangalang Ramil Hizon ang sumuko. Payat ang kanyang katawan, sunog ang balat at malubha ang ubo. Inamin niyang dati siyang nagtrabaho sa isang iligal na minahan ng ginto na pag-aari ng isang Ramon Sandoval, Sit Buaya. Sa maliit na interrogation room, naupo si Ramil na nanginginig ang mga kamay. Akala ko po, sa isang small-scale mining lang ako magtatrabaho, anya. Impyerno pala ang lugar na iyon. Dinadala ang mga tao tuwing gabi, hindi na nakakalabas. Tinitigan siya ni Marco. Gaano karaming tao doon? Huminga ng malalim si Ramil. Mahigit 50. Lahat galing sa Visayas at ibang parte ng Mindanao. Pinangakuan sila ng trabaho sa pabrika, pero ginawa silang tagahukay. Kung sino ang pagod, binubugbog. Kung sino ang may sakit, pinababayaan. Kinuha ni Vargas ang isa sa mga litrato ng biktima. May kilala ka ba sa kanila? Tagal na tinitigan ni Ramil bago itinuro ang litrato ng biktima bilang 7. Siya si Miguel. Mabait na bata. Sinabi niya sa akin na tatakas daw siya. Pagkatapos ng isang landslide, nawala si Miguel. Gabi iyon, narinig namin ang tunog ng truck. Tinawag ang mga pangalan nila isa-isa. Tapos katahimikan. Mula noon, wala nang bumalik.
Yumuko si Ramil, nanginginig ang boses. Hanggang ngayon, naririnig ko pa rin ang mga boses nila sa panaginip ko, tumatawag. Nagkatinginan sina Vargas at Marco. Binuksan ni Marco ang folder, hinanap ang pangalan. Miguel Castro. Isa sa mga hindi pa natatagpuan. Tumayo si Vargas. Kung ganoon, baka buhay pa siya. Naglabas si Ramil ng isang piraso ng papel at nagsimulang gumuhit ng simpleng mapa. Ang mga linya ng tinta ay naglalarawan ng isang maliit na ilog, isang daan ng lupa, at isang puntong may markang eh. Diyan po nila hinuhugasan ang ginto, anya. Sa likod niyan, may malaking butas, parang bunganga ng bulkan. Iyon ang kampo ni Buaya. Tinitigan ni Vargas ang papel, tumigas ang kanyang panga. Kababago mo lang kaming binigyan ng direksyon papunta sa pugad ng demonyo. Yumuko si Ramil, may luha sa kanyang mga mata. Gusto ko lang pong pagbayaran ang kasalanan ko, sir. Marami sa amin ang hindi na nakauwi. Gabi na. Sa isang maliit na outpost sa Bukidnon, inilatag ni na Marco at Vargas ang malaking mapa sa isang mesang kahoy. Ang ilaw mula sa gasera ay sumasayaw sa ihip ng hangin. Kailangan nating kumilos ng mabilis, sabi ni Vargas. Kung si Ramon Sandoval nga ang nandoon, hindi siya mananahimik. Tumango si Marco. At baka buhay pa si Miguel, naghihintay sa atin. Mula sa sulok, si Clara, na nakikinig, ay hindi napigilang magsalita. Pwede po ba akong sumama hanggang sa gilid ng gubat? Tinitigan siya ni Marco. Hindi ito isang field trip. Alam ko po, malumanay niyang sagot. Pero kailangang malaman ng mundo kung anong ginawa nila sa mga taong iyon. Tinitigan ni Vargas si Marco sandali bago nagsalita. Hayaan mo siyang sumama hanggang sa huling outpost. Pagkatapos noon, tayo na ang papasok. Bago mag-umaga, umalis sila. Dahan-dahang tumakbo ang sasakyan sa maulap na daan, iniiwan ang natutulog na bayan. Sa labas, ang kagubatan ng Bukidnon ay tila isang itim na pader. Nakaupo si Marco sa harap, hawak ang tungkod na bigay ni Datu Alim. Sa bawat yubyog ng sasakyan, nanginginig ang tungkod sa kanyang kamay, na tila nakikipag-usap sa lupaing kanilang dinadaanan. Minsan naiisip ko, sabi ni Vargas habang nakatingin sa daan, ang mga namatay sa minahan na iyon, hindi dahil sa ginto, kundi dahil sa pag-asa. Umiti si Marco ng mapait. Tama. Pag-asang ibinenta ng mga sakim, na sa huli naging dugo. Ang ilaw ng sasakyan ay tumama sa mga putik, lumilikha ng isang mahabang guhit ng liwanag papasok sa kadiliman. Ang hangin ay nagdala ng amoy ng basang lupa at tunog ng mga kulisa. Walang nagsalita. Ngunit sa kanilang mga puso, alam nilang ang paglalakbay na ito ay hindi lamang paghuli sa isang kriminal. Sinusundo nila ang mga kaluluwang naiwan sa gubat. Tinatakpan ng hamog ng umaga ang gubat na hindi pa nagagalaw ng sibilisasyon. Ang hangin ay mamasa-masa at mabigat, bawat hininga ay tila puno ng amoy ng lupa at basang dahon. Ang tatlong sasakyan ng pulis ay huminto sa tabi ng isang maliit na ilog. Ang daan sa unahan ay masyadong makitid at puno ng mga ugat ng puno, hindi na kayang daanan ng sasakyan. Unang bumaba si Marco, sinuri ang paligid. Lalakarin na natin mula rito, mahina niyang sabi. Tinitigan ni Vargas ang mapa na ibinigay ni Ramil noong nakaraang gabi. Kung tama ang direksyong ito, ang kampo ay nasa 8 kilometro mula rito. Tinitigan niya ang hanay ng mga higanting puno sa harapan nila, saka huminga ng malalim. Hindi magtatagal ang gubat na ito para lunukin ang isang tao. Nagsimula silang maglakad. Bawat hakbang ay lumilikha ng mahinang tunog sa malumot na lupa. Ang huni ng mga ibon ay maririnig sa di kalayuan. Si Clara Bonifacio ay nasa likuran, seryoso ang mukha. Nakasabit ang kamera sa kanyang liig, ngunit hindi pa niya ito binubuksan. Gusto niyang tandaan, hindi i-record. Ang kanyang bag na may lamang tubig at kwaderno ay tila mabigat. Paminsan-minsan, lumingon si Marco upang tiyaking ligtas pa rin siya. Pagsapit ng tanghali, narating nila ang isang patag na lugar. Doon, ang lupa ay naging malagkit na putik. Ang mga bakas ng tao ay malabo pang nakikita, mga marka ng sapatos, mga piraso ng kahoy, at ang amoy ng diesel na nananatili pa sa hangin. Dumaan sila rito, sabi ni Vargas habang nakaupo, hinahawakan ang lupa. Hindi pa nagtatagal. Siguro 1 linggo na ang nakalipas.
Itinaas ni Marco ang kanyang kamay, sumisenyas na huminto. Sa likod ng isang kumpol ng kawayan, may narinig na mahinang kaluskos, parang mga magaang hakbang sa ibabaw ng mga tuyong dahon. Tumahimik ang lahat. Inilabas ni Marco ang kanyang baril, ngunit hindi itinutok, naghihintay lamang. Mula sa likod ng mga halaman, lumitaw ang isang binatang lalaki. Ang kanyang damit ay punit-punit, ang mukha'y marumi, puno ng alikabok. Ang kanyang mga mata ay mailap, parang isang hayop na kalalaya lang mula sa bitag. "Huwag po kayong bumaril," sigaw niya. "Hindi po ako kalaban." Dahan-dahang lumapit si Marco. "Sino ka?" Lumuhod ang lalaki, umiiyak. "Ang pangalan ko po ay Miguel Castro. Galing po ako sa Leyte. Tulungan niyo po ako, gusto ko nang umuwi." Natigilan ang lahat. Agad siyang nilapitan ni Vargas, binigyan ng tubig mula sa botelyang dala niya. Uminom si Miguel na nanginginig ang mga kamay. Ang kanyang mukha ay maputla, ang mga mata ay lubog, at ang katawan ay puno ng mga lumang sugat. "Akala ko po patay na ang lahat," sabi niya sa halos pabulong na boses. "Ako lang po ang nakatakas." Dinala nila siya sa tabi ng ilog, nagtayo ng isang maliit na pansamantalang tolda. Si Ilchi, isa David, nakasama sa grupo, ay agad na sinuri ang kanyang kalagayan. Malubhang dehydration, pero malakas pa siya, anya. "Bigyan natin siya ng oras." Nang hapon na iyon, habang nagsisimulang umambon, nagsimulang magkwento si Miguel. Mahina ang kanyang boses, ngunit bawat salita ay parang isang kutsilyong nagbubukas ng isang lumang sugat. "3 buwan na po ang nakalipas, dinala kami, 50 tao, sa isang liblib na lugar. Gabi po noon, anya. Pinangakuan kami ng trabaho sa isang paggawaan ng kahoy. Pero pagdating sa gubat, nagbago ang lahat. Pinahukay kami, pinaghugas ng buhangin na may mercury. Kapag mabagal, binubugbog. Kapag may sakit, pinababayaan. Hindi kami makatakas dahil may mga bantay na armado at napakalalim ng gubat na ito." Mabilis na nagsulat si Clara sa kanyang kwaderno, walang kamalay-malay na tumutulo na pala ang kanyang mga luha. Tumingin si Miguel sa malayo, sa agos ng ilog. Isang gabi, gumuho ang minahan. 3 tao ang natabunan. Alam naming darating ang mga pulis. Kaya't ang pinuno nila, isang lalaking may mahabang pilat sa mukha, ay nagalit ng husto. Sinabi niyang walang dapat mabuhay. Hinaluan nila ng gamot ang pagkain namin ng gabing iyon. Ang mga kasama ko, isa-isang nawalan ng malay. Nagsuka ako bago kumain, kaya gising ako nang sinimulan nilang buhatin ang mga katawan. Yumuko si Marco, nakikinig na may tumitigas na panga. "Nakita mo mismo." Tumango si Miguel, tumutulo ang luha. Inilagay sila sa mga sako, dinala ng truck. Tapos, narinig ko ang malakas na tunog ng tubig. Itinapon sila sa lawa. Natigilan siya. Tumakas ako noong lumiko ang truck, tumalon ako sa mga halaman. Hindi ko alam kung ilang araw akong naglakad. Nagpatuloy lang ako hanggang sa may narinig akong mga tao sa isang military outpost. Sa kanyang puso, naramdaman ni Marco na tila ang gubat mismo ay nakahinga ng maluwag dahil isang buhay ang sa wakas ay nakabalik mula sa kadiliman. Tinitigan ni Vargas si Marco. Ibig sabihin, totoo lahat ng sinabi ni Ramil. At si Ramon Sandoval ay buhay pa. Pumikit sandali si Marco. Mayroon na tayong buhay na saksi. Alam na natin ngayon kung ano ang nangyari sa Gintong Kawa. Nagpatuloy si Miguel, halos pabulong. May mga tao pa po doon, sir. Mga 20. Hindi sila pinatay noon, pero pinilit silang magtrabaho. Narinig ko pong lilipat sila ng minahan, mas malalim pa. Kung hindi kayo magmamadali, mawawala rin sila. Agad na tumayo si Vargas, tinitigan ang mapa sa kanyang kamay. Kung nasa paligid pa sila ng lugar na ito, mahahanap natin sila. Tinitigan ni Marco si Miguel. Kaya mo bang ituro ang daan? Mahinang tumango si Miguel. Kabisado ko po ang bawat puno sa paligid ng butas na iyon. Pero kung pupunta kayo doon, mag-ingat po kayo. Hindi lang sila may mga baril, may mga espiya rin sila sa gubat. Tinitigan ni Clara si Miguel na maihalong paghanga at awa. Isinulat niya ang isang huling pangungusap sa kanyang libro, may mga taong hindi namamatay dahil sa bala, kundi dahil sa pagkalimot. Nang gabing iyon, tumila ang ulan.
Sa kalangitan, isang kalahating buwan ang lumitaw sa likod ng mga ulap. Nakaupo si Marco sa harap ng tolda, nakatingin sa isang maliit na apoy. Umupo si Vargas sa tabi niya. Bukas, itutuloy natin, mahina niyang sabi. Kailangan nating hanapin ang lugar na iyon bago sila lumipat. Tumango si Marco, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon sa apoy. Alam mo, Leo, minsan iniisip ko, hindi tayo naghahanap ng salarin. Hinahanap natin ang natitirang pagkatao sa lugar na tinatawag nilang minahan. Tumingin si Vargas sa madilim na gubat. Hinipan ng hangin ang kanyang buhok. At baka, mahina niyang sabi, doon natin matatagpuan ang tunay na kahulugan ng katarungan. Nag-aalab ang apoy, ipinapakita ang anino ng kanilang mga mukha sa basang lupa. Sa di kalayuan, mahinang narinig ang huni ng isang ibong panggabi, na tila ang kalikasan mismo ay naaalala ang mga pangalang nawala. Umaga ng Hulyo 18, 2022. Nakabitin pa rin ang hamog sa pagitan ng matataas na puno ng bukid noon. Ang sikat ng araw ay bahagya pa lamang tumatagos, lumilikha ng mga gintong guhit sa hangin. Sa tabi ng ilog, nakatayo pa rin ang mga maliliit na tolda, tira ng isang mahaba at malamig na gabi. Tahimik na nakatayo si Marco Reyes sa harap ng malaking mapa na nakalatag sa isang mesa. Isang pulang linya ang nagmamarka sa daan papasok sa minahan ng ginto na tinawag ni Miguel na Gintong Kawa. Dumating si Leo Vargas na may dalang isang tasa ng mainit na kape. Hindi ka natulog kagabi, tanong niya. Bahagyang umiti si Marco. Mahirap matulog, Leo, pagkatapos marinig ang kwento ni Miguel. Sa tuwing ipipikit ko ang aking mga mata, nakikita ko ang mga mukha ng mga hindi na nakauwi. Sa tabi ng tolda, nakaupo si Miguel Castro na may kumot. Mahina pa rin ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang mga mata ay mas kalmado na ngayon. Tinitigan niya ang dalawang pulis na may mabigat na pagsisisi. Naaalala ko pa po ang daan, sir. Pero mahigpit ang bantay doon. May dalawa silang outpost at isang bodega ng armas. Mabilis na nagsulat si Vargas. Ibig sabihin, hindi tayo basta-basta makakapasok. Kailangan natin ng aerial map. Ilang oras ang lumipas, isang drone ang pinalipad mula sa pinakamalapit na outpost. Ang mga larawan mula sa himpapawid na lumitaw sa screen ng laptop ay nagpakita ng isang bukas na lugar sa gitna ng gubat, ilang malalaking tolda, isang maliit na tsimenya, at mga bakas ng mabibigat na sasakyan. Itinuro ni Marco ang isang dilim na punto sa tabi ng ilog. Sila iyon. Pero tingnan mo, sa likod may isang kuweba. Baka iyon ang kanilang daanan sa ilalim ng lupa. Tumango si Vargas. Kailangan natin ng dalawang team. Isa para iligtas ang mga manggagawa, isa para hulihin si Ramon Sandoval. Tanghali, isang joint operation ang binuo. Ang codename nito ay Operasyon Liwanag. Ang commander ng rehiyon, si Colonel Rendra, ang personal na namuno. Sa isang maikling pulong sa pangunahing tolda, tinitigan niya ang bawat miyembro. Ang layunin natin ay hindi lamang hulihin ang mga kriminal, mariin niyang sabi. Kundi ang iuwi ang mga nawawala. Walang dapat madugo. Gagamitin natin ang ating ulo, hindi ang galit. Nakaupo si Miguel sa sulok, muling iginuguhit ang layout ng minahan mula sa kanyang alaala. Bawat linya ay ginawa niya na may nanginginig na kamay. Sa gitna ng guhit, isinulat niya ang letrang E, ang lugar kung saan karaniwang nakatayo si Buhaya, nagbibigay ng utos. Lagi siyang nandoon, sa harap ng malaking butas, may hawak na baril, sabi niya. Matagal na tinitigan ni Marco ang letra. Easy para sa Buhaya, bulong niya. Magsisindi tayo ng liwanag sa kanyang pugad. Hapon na, nagsimulang magbago ang kulay ng gubat. Ang dilaw na liwanag ay tumagos sa mga puno, ginagawang parang maalikabok na salamin ang hangin. Ang lahat ng miyembro ay naghanda. Sinuri ang mga armas, sinubukan ang mga radyo, at nag-alay ng mga panalangin. Si Clara Bonifacio, ang reporter, ay nakatayo sa malayo sa tabi ng ilog, kumukuha ng litrato. Hindi siya pinayagang sumama, ngunit alam niya kung ano ang mangyayari. Ang gabing iyon ay magiging pinakamahalagang tala sa kanyang buhay. Nang lumubog ang araw, pinalitan ng huni ng mga kuliglig ang huni ng mga ibon. Unang gumalaw ang team ni Vargas. Dala nila ang mga ilaw na may mahinang liwanag, dahan-dahang gumagalaw sa ilalim ng gubat.
Ang ikalawang team, sa ilalim ng pamumuno ni Marco, ay naghintay sa tabi ng ilog, handang harangin ang anumang pagtakas. Maikli lang ang oras natin, bulong ni Vargas sa radyo. Kung totoo ngang may 20 tao pa doon, kailangan nating tiyakin na ligtas sila bago mag-umaga. Tila nagpipigil ng hininga ang gubat. Sa di kalayuan, ang maliit na ilaw mula sa minahan ay parang mga alitaptap. Mahinang narinig ang tunog ng isang diesel engine. Sumenya si Vargas na huminto. Malapit na sila para marinig ang usapan ng mga bantay. Ang ginamit na wika ay halo-halong Tagalog at Bisaya. Tingnan mo, naghuhukay na naman sila, bulong ng isang miyembro. Gabi na. Sumilip si Vargas sa kanyang night vision scope. Sa pagitan ng liwanag ng mga sulo, nakita niya ang ilang payat na lalaki na nagtatrabaho. Ang kanilang mga kamay ay nakatali sa baywang upang hindi makatakas. Sila na nga, bulong niya. Hindi na tayo pwedeng maghintay pa. Samantala, sa outpost sa ilog, tiningnan ni Marco ang kanyang relo. 11:47. Pinindot niya ang radyo. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit matatag. Team 2, handa na. Ang unang liwanag ay sisindi sa loob ng 5 minuto. Ang napagkasundo ang senyas, isang puting flare para sa simula ng pagsagip, 2 pulang flare para sa panganib. Eksaktong hating gabi, isang puting flare ang tumago sa kalangitan. Mabilis na kumilos ang team ni Vargas. Sa katahimikan, pinatulog nila ang unang bantay sa toreng kawayan gamit ang isang tranquilizer gun. 2 pang bantay ang napasuko ng walang ingay. Ang mga nakataling manggagawa ay nakatingin na may nanlalaking mga mata, hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Mga pulis kami. Ligtas na kayo, bulong ni Vargas habang tinatanggal ang tali sa kamay ng isang matandang lalaki. Ang mga iyak ay pumuno sa kadiliman. Nagyakapan sila ng walang tunog, tanging mga pigil na hikbi ang naririnig. Ngunit mula sa direksyon ng kuweba, may narinig na mabilis na mga yapak at malakas na sigaw. Agad na inatasan ni Marco ang kanyang team. Leo, mag-ingat. May paggalaw mula sa silangan. Bigla, 2 pulang flare ang sumabog sa kalangitan. Hindi mula kay Vargas, kundi mula sa kabilang panig. Ang senyas ay nagmula sa grupo ng mga bantay na nataranta matapos makarinig ng kalabog ng metal. Akala nila, inaatake sila mula sa 2 direksyon. Agad na nagbigay ng utos si Marco sa radyo, manatiling kalmado. Ipagpatuloy ang paglikas. Huwag magpadala sa gulo. Nang gabing iyon, sa pagitan ng mga higanteng puno, ang mga sinag ng ilaw at hamog ay naghahabulan. Ang tunog ng mga yapak, mga bulong, at tibok ng puso ay nagsama-sama sa isang tensyonadong ritmo. Ngunit sa gitna ng lahat, mayroong kakaiba. Hindi lamang ito isang labanan, kundi isang pag-asa. Pag-asa na muling sindihan ang liwanag na minsay pinatay. Nang magsimulang sumikat ang araw sa silangan, ang unang tunog na narinig ay hindi putok ng baril, kundi isang sigaw mula sa isang lalaki, ligtas na lahat ng manggagawa. Natagpuan namin sila sa timog na bahagi ng minahan. Huminto si Marco sa tabi ng ilog, nangingilid ang luha. Ang liwanag ng umaga ay tumama sa kanyang mukha, nagpapakita ng malalim na ginhawa. Liwanag sa gubat, bulong niya. Sa wakas, totoong nagsindi na. Ngunit sa gitna ng liwanag ng umaga, alam niyang ang anino ni buwaya ay hindi pa tuluyang naglalaho. Sa isang lugar sa kagubatan, ang taong iyon ay tiyak na gumagalaw pa, naghihintay ng pagkakataong bumalik. Umaga ng Hulyo 18, 2022. Nakabitin pa rin ang hamog sa pagitan ng matataas na puno ng Bukidnon. 12 oras na ang nakalipas mula nang matapos ang operasyon, ngunit mabigat pa rin ang hangin dahil sa amoy ng basang lupa at usok mula sa apoy. Sa tabi ng isang maliit na ilog, ang rescue team ay nakaupong pagod. Ang ilan sa kanila ay nakatingin sa maputlang kalangitan sa silangan, na tila hindi makapaniwala na tapos na ang mahabang gabi. Ang 20 manggagawa na nailigtas ay nakahiga sa ilalim ng pansamantalang tolda, gusot ang kanilang mga mukha ngunit buhay. Nakatayo si Marco Reyes sa pampang, naghihilamos ng kanyang pagod na mukha. Tinitigan niya ang sariling anino sa ibabaw ng ilog, ngunit ang kanyang isip ay nakatuon sa isang bagay. Si Ramon Sandoval, ang lalaking may pilat sa mukha na tinatawag na buwaya, ay hindi pa nahuli. Lumapit si Leo Vargas, dala ang isang radyo na may kaluskos pa.
Kinumpirma na ng search team mula sa Hilaga na walang senyales ng labanan sa kuweba. Pero may mga bakas ng gulong ng truck papuntang kanluran patungo sa kabundukan. Sa direksyon ng isang lumang minahan, tanong ni Marco. Tumango si Vargas. Ang lumang daan papunta sa isang abandonadong minahan. Iniwan na iyon mula pa noong 2015, pero posibleng doon siya nagtatago. Huminga ng malalim si Marco. Hindi siya lalayo. Ang mga taong tulad ni Ramon ay hindi tumatakas ng walang direksyon. Lumapit si Clara Bonifacio na may kamera sa kamay. Maputla ang kanyang mukha dahil sa kulang sa tulog. Ibig sabihin po ba, tapos na ang operasyon, mahina niyang tanong. Tinitigan siya ni Marco, isang bahagyang ngiti sa kanyang labi. Hindi pa, Clara. Nagsindi na nga ang liwanag, pero hindi pa nawawala ang anino. Pagsapit ng tanghali, muling tumahimik ang gubat. Isang maliit na team na binubuo ng 5 tao, sa pamumuno ni Marco, ang nagsimulang sundan ang iniwang bakas ng truck. Ang lupa ay basa pa, kitang-kita ang malalaking marka ng gulong at mga yapak na nagmamadali. Sa ilang bahagi, ang mga sirang sanga at natapakang dahon ay nagpapahiwatig ng makailang paggalaw. Yumuko si Vargas malapit sa isang maliit na bakas ng apoy. Mainit pa. Kagabi lang sila dumaan dito, sabi niya habang hinahawakan ang abo. Ilang tao sa tingin mo? Tanong ni Marco. Pinakamarami, 4. Si Ramon at ilang tapat na tauhan. Sa itaas, nagbago ang kulay ng langit. Ang mga kulay abong ulap ay namuo, at ang tunog ng kulog sa di kalayuan ay umalingaw-ngaw, na tila alam mismo ng kalikasan na hindi pa tapos ang paghahanap. Naglakad sila ng mas malalim sa gubat. Bawat hakbang ay nagdadala ng amoy ng dagta, tunog ng mga kulisap, at isang tensyon na dahan-dahang kumakapal. Tinitigan ni Marco ang kumpas sa kanyang kamay, tinitiyak na diretso pa rin sila sa kanluran. Alam mo ba, sabi ni Vargas sa pagitan ng hininga, ang mga taong tulad ni Ramon ay laging mailihim na lugar. Isang lugar kung saan nararamdaman niyang siya ang may kapangyarihan. Tumango si Marco. At ang lugar na iyon ay tiyak na malapit sa isang bagay na dati niyang pag-aari. Ilang oras ang lumipas, natagpuan nila ang mga labi ng isang sirang tulay na kahoy sa ibabaw ng isang maliit na ilog. Sa kabilang pampang, may mga guho ng isang lumang gusali, dating kampo ng mga minero. Ang mga pader ay tinubuan na ng lumot, ang yero nitong bubong ay kinakalawang. Sa isang pader, may malabong ukit ng ulo ng buwaya na may kupas na itim na kulay. Matagal na tinitigan ito ni Vargas. Bumalik na siya sa dati niyang teritoryo. Sinuri ni Marco ang lupa sa paligid. May mga bagong bakas. Sapatos na bota, malaki ang sukat. Nandito siya o kararating lang. Nagsimulang umambon. Ang hamog ay bumaba, tinatakpan ang tanawin. Si Clara, na sumusunod sa likuran, ay itinaas ang kanyang kamera, ngunit pinigilan siya ni Marco. Huwag muna ngayon. Mag-focus muna tayo. Dahan-dahang ibinaba ni Clara ang kanyang kamera, napigil ang kanyang hininga. Naintindihan niyang ang sandaling ito ay hindi na tungkol sa balita, kundi tungkol sa buhay at kamatayan. Sa kanyang mga mata, iba na ang tingin niya kay Marco. Hindi lamang isang pulis, kundi isang taong may pasan na bigat ng maraming buhay. Bigla, may tunog mula sa radyo. Team South to Marco's unit. Natagpuan namin ang isang walang laman na truck sa daan. Mainit pa ang makina. Tinitigan ni Marco si Vargas. Nasa unahan lang natin siya, hindi lalayo sa 1 oras. Nagmamadali silang kumilos. Lumakas ang ulan, ngunit hindi sila huminto. Ang gubat ay tila nilulunok na ang lahat ng tunog. Tanging ang tibok ng puso at mabigat na paghinga ang maririnig. Sa isang lik ng ilog, itinaas ni Vargas ang kanyang kamay, sumisenyas na huminto. Sa maputik na lupa, may mga bagong yapak na maihalong sariwang putik. Huminto siya rito, bulong ni Vargas. Siguro para uminom o may hinihintay. Lumuhod si Marco, maingat na sinuri ang mga bakas. May isang basang upos ng sigarilyo sa lupa, amoy pa ang tabako na tila galing sa ibang bansa. Hindi siya nag-iisa, sabi niya. Mayroon siyang sinalubong na galing sa labas. Tumingin si Clara kay Marco, kumunot ang noo. Posible po bang may iba pang network? Tumingin si Marco sa kanluran, matalim ang kanyang mga mata.
Kung totoo iyan, si Ramon ay hindi lamang isang salarin, kundi bahagi ng isang mas malaking bagay. Tumingin si Vargas sa paligid. Kailangan nating huminto sandali. Buburahin ng ulan na ito ang mga bakas. Nagtayo sila ng isang maliit na pansamantalang tolda sa ilalim ng isang malaking puno. Nakaupo si Marco, nakatingin sa malakas na ulan. Ang kanyang isip ay lumilipad sa mga nagdaang gabi, ang tunog ng truck, ang mga bangkay sa lawa, at ang nanginginig na mukha ni Miguel. Lahat ay umiikot sa kanyang alaala, parang isang pelikulang hindi tumitigil. Dahan-dahang nagsulat si Clara sa kanyang kwaderno. Ang ulan sa bukid noon ay hindi lamang nagdadala ng tubig, kundi pati na rin ng mga alaalang hindi pa tapos. Nang gumabi, ang hangin ay nagdala ng amoy ng sariwang lupa. Dumating si Vargas na may dalang isang tasa ng mainit na kape. Alam mo, Marco, sabi niya, minsan iniisip ko, ang mga taong tulad ni Ramon ay hindi takot mamatay. Takot lang silang makalimutan. Dahan-dahang tumango si Marco. Dahil ang makalimutan ay nangangahulugang mawalan ng kapangyarihan. At ang mga taong tulad niya ay nabubuhay sa takot ng iba. Muling kumulog, nandali ang nagliwanag ang kalangitan. Sa kislap na iyon, may nakita si Marco sa di kalayuan, isang kislap ng metal mula sa direksyon ng isang batong bangin. Mabilis siyang tumayo, kinuha ang night vision scope. Sa likod ng mga dahon, may isang taong gumagalaw, may dalang malaking backpack at mahabang baril. Leo, mahina niyang tawag, nakikita ko siya sa bangin, sa direksyon ng hilagang kanluran. Lumapit si Vargas, sumilip. Diyos ko, siya nga. Ang pilat sa pisngi at ang tingin na iyon, hindi ako pwedeng magkamali. Si Ramon Sandoval, si Buaya, ay mabilis na naglalakad sa hamog. Bahagyang paika-ika, ngunit matatag ang kanyang mga hakbang. Lumingon siya sandali sa direksyon ng ilog, na tila alam niyang pinapanood siya, bago naglaho sa likod ng batong bangin. Ibinaba ni Marco ang scope, mabigat ngunit regular ang kanyang hininga. Buhay pa siya, mahina niyang sabi. At sa pagkakataong ito, hindi siya nagtatago. Inaakit niya tayong lumapit. Tinitigan ni Vargas si Marco pagkatapos ay ang madilim na kalangitan. Siguro ngayong gabi, haharapin na natin ang katapusan ng kwentong ito. Pumikit sandali si Marco bago buksan ang radyo. Lahat ng unit, maghanda. Ang target ay nakita sa sektor ng hilagang kanluran. Huwag siyang hayaang makatakas muli. Sa kanyang puso, may isa pang boses na bumulong, hindi na ito tungkol sa paghabol sa isang kriminal, kundi sa pagtubo sa bawat buhay na nawala. Muling kumulog, mas malapit kaysa dati. Sa gitna ng ulan at hamog, ang kanilang mga hakbang ay nagsimulang umalingaw-ngaw, patungo sa kadilimang nagtatago ng mga kasagutan. Gabi ng Hulyo 18, 2022. Ilang oras matapos tumila ang ulan, makapal pa rin ang hamog na nakabitin sa pagitan ng mga puno sa kagubatan ng Bukidnon. Ang hangin ay mamasa-masa at malamig. Ang hininga ay nagiging puting usok sa ilalim ng mahinang ilaw ng flashlight. Si Marco Reyes ang nangunguna, halos hindi marinig ang kanyang boses sa radyo. Ilang daang metro na lang tayo mula sa bangin. Huwag magbukas ng malakas na ilaw, mahina niyang sabi. Sa likuran niya, si Leo Vargas ay may dalang night vision scope. Ang kanyang mga mata ay sinusuri ang bawat anino sa pagitan ng mga puno. Dalawang lokal na pulis ang sumusunod ng walang imik. Ang kanilang mga hakbang ay tumatapak sa basang lupa na puno ng mga ugat. Ang gabi sa gubat ay parang isang buhay na nilalang. Bawat nabaling sanga ay parang isang hiningang nagpipigil. Sa di kalayuan, may narinig na tunog ng bumabagsak na tubig, isang maliit na talon na dumadaloy sa ilog kung saan nila iniligtas ang mga manggagawa noong nakaraang araw. Huminto sandali si Marco, yumuko at itinuro ang mga bakas ng putik sa lupa. Dumaan siya rito, bulong niya. Sariwa pa. Hinawakan ni Vargas ang lupa, tumango patungo sa bangin. Gusto niyang makita ang ilog mula sa itaas. Tinitigan ni Marco ang kanyang relo. Lampas na ng hating gabi. Tumingin siya sa batong bangin na nababalot ng hamog. Kung nasa itaas nga siya, ibig sabihin naghihintay siya. Mahirap at madulas ang pag-akyat. Ang mga ugat ay gumagapang na parang mga ahas, ang mga bato ay basa at malumot. Ngunit nagpatuloy sila. Isang hakbang, tapos isa pa, kasama lamang ang tunog ng kanilang hininga at tibok ng puso. Matapos ang halos 20 minuto, narating nila ang tuktok.
Isang makitid na bangin kung saan umiihip ang hangin, dala ang amoy ng metal at basang lupa. Doon, nakatayo ang isang lalaki. Tuwid sa gilid ng bato, nakatingin sa lambak na pinailawan ng maputlang buwan. Ang kanyang katawan ay matipuno, malapad ang balikat, at sa kanyang pisngi, may mahabang pilat. Si Ramon Sandoval. Si Buaya. Dahan-dahang ibinaba ni Marco ang kanyang baril. Ramon Sandoval, kalmado niyang sabi. Tapos na ang laro. Sumuko ka na. Hindi lumingon si Ramon. Mahina siyang tumawa, ang kanyang paos na boses ay umalingaw sa hamog. Tapos na. Hindi, ginoong pulis. Simula pa lang ito ng isang mas malaking bagay. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang kanyang mga mata ay matalim ngunit pagod. Akala niyo ba mamamatay tao lang ako? Isa lang akong taong natutong mabuhay sa isang mundong ayaw sa akin. Itinaas ni Vargas ang kanyang baril. Huwag kang gagalaw, Ramon. Ayaw na naming may masaktan pa. Ngumiti si Ramon. Biktima. Ang mundong ito ay nilikha mula sa mga biktima. Maliit na bahagi lang ako ng mahabang kadena. Humakbang si Marco palapit. Sino ang nasa likod ng lahat ng ito, Ramon? Sino ang nag-uutos sa'yo? Matagal siyang tinitigan ni Ramon bago nagsalita. May isang tao sa likod ng lahat. Isang taong hindi kailanman dinudumihan ang kanyang mga kamay, pero ang dugo ay patuloy na dumadaloy dahil sa kanyang mga utos. Ang taong iyon ay hindi lang nasa syudad. Yumuko siya, bumaba ang kanyang boses na parang bulong. Malapit din siya sa inyo. Tinitigan ni Vargas si Marco, kumunot ang noo. Malapit sa atin? Sino ang tinutukoy mo? Umiti lang si Ramon. Kung sapat ang tapang ninyo, malalaman ninyo. May narinig na maliit na pag-crack mula sa gilid ng bato. Ang lupa sa ilalim ng paa ni Ramon ay gumalaw, ngunit nanatili siyang kalmado, na tila walang pakialam. Alam mo, Marco, sabi niya, hindi ako ipinanganak na maging halimaw. Naging ganito ako dahil pinilit ako ng mundo na pumili, mabuhay o maglaho. Dahan-dahang tumango si Marco. Alam ko ang pakiramdam ng mawalan, Ramon. Pero ang daang pinili mo ay nagdulot ng mas malalim na sugat sa iba. Mapait na tumawa si Ramon. Sugat. Ang mundong ito ay hindi kailanman nag-alala kung sino ang unang dumugo. Binuksan niya ang kanyang backpack, naglabas ng isang lumang litrato at inihagis ito sa lupa. Tingnan ninyo iyan. Diyan nagsimula ang lahat. Pinulot ni Marco ang litrato. Sa loob nito, isang batang lalaki ang nakatayo sa harap ng isang kubo sa minahan, sa tabi ng kanyang ina na puno ng sugat ang mukha. Ang sulat sa likod ay malabo, minahan ng ginto, 2008. Matagal itong tinitigan ni Marco. Nawala ang pamilya mo sa minahan na ito. Tumango si Ramon. Natabunan ang nanay ko. Nawala ang tatay ko. Sabi nila, aksidente. Pero alam kong kasakiman iyon. Mahinang sinabi ni Vargas, trahedya iyon, pero hindi dahilan para pumatay. Tumingin si Ramon sa kawalan. Nagkakamali ka. Sa mundong ito, minsan, ang pagpatay ang tanging paraan para may makinig sa'yo. Katahimikan ang bumalot sa hangin. Tanging ang ihip ng hangin at ang tunog ng tubig sa ibaba ang maririnig. Dahan-dahang lumapit si Marco, tinitigan ng diretso ang mga mata ni Ramon. Laging may ibang pagpipilian, Ramon. Pwede mo pang pagbayaran ang lahat kung mananatili kang buhay. Huminga ng malalim si Ramon. Buhay, halos pabulong niyang sabi. Masyado na akong matagal naging anino. At ang tanging paraan para mawala ang anino ay ang malunod sa dilim. Bago pa man may makakilos, ibinagsak ni Ramon ang kanyang baril at umatras patungo sa gilid ng bangin. Tumingin siya sa langit sa huling pagkakataon, bahagyang umiti at naglaho sa likod ng puting hamog na lumamon sa kanyang katawan ng walang tunog. Tumakbo si Vargas sa gilid, tinutukan ng flashlight. Nahulog siya, nanginginig niyang sabi. Nanigas si Marco, nakatingin sa bangin na ngayon ay puro hamog na lamang. Hindi, mahina niyang sabi. Pinili niya ang kanyang daan. Ilang segundo ng katahimikan bago dinala ng hangin ang amoy ng basang lupa at tunog ng bumabagsak na tubig. Yumuko si Marco, kinuha ang basang litrato sa lupa, matagal itong tinitigan bago isinuksok sa kanyang bulsa.
Bawat anino ay nagmumula sa liwanag, mahina niyang sabi. At siguro, para mahanap ang liwanag na iyon, kailangan nating maglakad sa gitna ng mga anino. Tinitigan siya ni Vargas, basa ang kanyang mga mata. Sa tingin mo, dito na magtatapos? Tumingin si Marco sa malayo, sa lambak. Hindi. Simula pa lang ito. Nawala na ang anino ni Ramon, pero ang lumikha sa kanya ay nasa labas pa rin. Sa kalangitan, dahan-dahang nawala ang hamog. Lumitaw ang buwan sa likod ng mga ulap, nagbibigay liwanag sa tahimik na batong bangin. Ang tunog ng talon sa ibaba ay marahang narinig, parang isang panalangin para sa mga minsang naligaw sa kadiliman. Umaga na. Hindi pa tuluyang nawawala ang hamog sa kagubatan ng Bukidnon, ngunit ang araw ay nagsimula ng tumagos sa pagitan ng mga puno. Nakatayo si Marco Reyes sa gilid ng bangin, pula ang kanyang mga mata dahil sa 2 gabing walang tulog. Ngunit ang kanyang determinasyon ay nanatiling malamig na parang bakal. Sa kanyang kamay, ang lumang litrato ni Ramon Sandoval ay natuyo na. Sa tabi niya, tahimik si Leo Vargas. Ang tunog ng radyo sa kanyang baywang ang bumasag sa katahimikan. Darating ang evacuation team sa loob ng 10 minuto. Maikling sumagot si Marco. Kopyahin ang lahat ng data mula sa lokasyon. Uwi na tayo sa Cagayan de Oro. Isang kulay abong helicopter ang dumating, nagdala ng malakas na hangin. Mula sa himpapawid, ang gubat ay parang isang lunti ang karagatan na walang hangganan. Habang sila'y paalis, tumingin si Vargas sa ibaba, sa direksyon ng maliit na ilog. Sa tingin mo, patay na talaga siya, mahina niyang tanong. Tumingin si Marco sa kawalan. Pinili niyang maglaho. Pero kahit pagkatapos maglaho, may mga taong nag-iiwan pa rin ng bakas. 2 araw ang lumipas, dumating sila sa Cagayan de Oro. Ang police headquarters ay puno ng aktibidad. Ang balita tungkol sa operasyon sa Bukidnon ay kumalat na sa media. Ngunit ang nakakuha ng pansin ay hindi ang pagkakahuli sa mga bantay ng minahan, kundi ang misteryosong pagkamatay ni Ramon Sandoval, si Buaya. Ayaw ni Marco ang paraan ng pagsulat ng media, brutal na kriminal, patay matapos mahulog sa bangin. Walang nakakaalam sa pagkatao sa likod ng mukhang puno ng pilat. Sa isang tahimik na opisina, binuksan ni Marco ang isang bagong folder. Sa loob nito, may mga sulat kamay ni Ramon na natagpuan sa isang kubo malapit sa ilog, kasama ang ilang dokumentong sira na. Isang papel ang nagpakita ng logo ng isang kumpanya ng minahan, Mindanao Minerals Inc. Sa ilalim, nakasulat ang isang kontrata para sa pagpapadala ng mga hilaw na materyales mula 2018 hanggang 2022. Dumating si Vargas na may dalang kape. Sinuri ko na, sabi niya. Ang kumpanyang iyan ay rehistrado sa Maynila, pero ang address ay isang bakanting gusali. Ang isisi ay nagngangalang Eduardo Velasco. Matagal na tinitigan ni Marco ang pangalan. Eduardo Velasco, mabigat niyang sabi. Dati siyang konsultant sa enerhiya. May proyekto siya sa Mindanao noong 2015. Tumango si Vargas. At ang mas kakaiba, isa sa mga investor niya ay galing sa ibang bansa. Isang shell company sa Singapore. Ang pera ay dumadaloy sa maraming account, pero humihinto sa isang lokal na bangko dito sa Cagayan de Oro. Dahan-dahang isinara ni Marco ang folder. Ibig sabihin tama si Ramon. May tao sa likod ng lahat. At malapit siya sa atin. Tumingin si Vargas kay Marco nang may pag-aalinlangan. Sa tingin mo, si Velasco ang nag-utos ng lahat? Hindi agad sumagot si Marco. Naglakad siya sa bintana, pinagmasdan ang ambon sa labas. Kung mayroon siyang legal na minahan, bakit kailangan pa niya ng illegal na minahan sa Bukidnon? Dahil mas mabilis kumita sa itim na ginto kaysa sa mga ulat ng buwis. Ilang oras ang lumipas, nagpunta sina Marco at Vargas sa isang bodega sa tabi ng pantalan. Sinundan nila ang mga bakas ng lohistika ng Mindanao Minerals Inc. Ang bodega ay mukhang ordinaryo sa labas, ngunit sa loob, may isang malamig na silid na naglalaman ng malalaking kahon na may etiketang kagamitang pang-agrikultura. Nang buksan, hindi mga kagamitan ang laman, kundi mga bara ng metal na walang tatak, nababalutan ng alikabok at putik. Hindi ito mga kagamitang pang-agrikultura, bulong ni Vargas. Ito ay hilaw na ginto. Yumuko si Marco, kumuha ng isang dakot ng lupa mula sa ilalim ng kahon.
Ang amoy ng lupa na ito ay maihalong apog, mahina niyang sabi. Pareho nang nasa gubat ng bukid noon. Gabi na, dinala nila ang ebidensya sa forensic lab. Ang resulta ng pagsusuri ay nagpakita na ang mineral content ay kapareho ng sample ng lupa mula sa iligal na minahan ni Ramon. Ibig sabihin, magkakonekta ang iligal na minahan at ang legal na kumpanya. Tinitigan ni Vargas ang screen ng computer na nagpapakita ng isang mapa ng distribution route. Matalino siya, Marco. Ginagamit niya ang legal na permit para pagtakpan ang iligal na operasyon. Lahat ng nasa itaas niya, marahil ay nagbubulag-bulagan dahil sa pera. Mapait na umiti si Marco. Laging ganyan. Ang pinakamalaking krimen ay hindi nangyayari sa gubat, kundi sa likod ng mga mesa sa boardroom. Kinabukasan, kinausap nila ang regional director ng AFI sa Mindanao upang isumite ang kanilang paunang ulat. Malaki ang silid, puno ng mga mapa at dokumento ang mga pader. Nang banggitin ni Marco ang pangalan ni Eduardo Velasco, nagbago ang mukha ng direktor. Mag-ingat ka, Marco, sabi niya. Ang mga taong tulad niya ay maraming kaibigan sa itaas. Tumingin si Marco ng diretsyo. Kaya nga po hindi tayo dapat manahimik. Huminga ng malalim ang direktor. Hindi kita mapipigilan. Pero siguraduhin mong may matibay kang ebidensya. Kung hindi, lahat ito ay babalik sa'yo. Paglabas sa silid, tiningnan ni Vargas si Marco ng may pag-aalala. Sigurado ka bang itutuloy mo ito? Mahinang sumagot si Marco. Ang katarungan ay hindi pwedeng huminto sa hamog ng isang bangin. Habang may nagtatago sa likod ng kapangyarihan, hindi pa tayo tapos. Hapon na iyon, pumasok sila sa lumang opisina ng Mindanao Minerals Inc. Tahimik ang gusali, isang matandang security guard lang ang natutulog sa kanyang pwesto. Sa ikalawang palapag, natagpuan ni Marco ang isang maalikabok na silid ng mga file. Tinutukan niya ng flashlight ang mga tambak na folder hanggang sa matagpuan niya ang isang dokumentong may sulat na Special Project, Bukidnon, Confidential. Sa loob, may listahan ng mga pangalan ng mga kinontratang manggagawa, karamihan ay mga nawala at pinatay sa minahan ni Ramon. Sa kanang sulok sa ibaba, may pirma ni Eduardo Velasco, malinaw at matatag. Tinitigan ito ni Vargas. Siya mismo ang pumirma. Tumango si Marco. Alam niya, Leo. Baka nga siya pa ang nagsulat ng utos. Ngunit sa ilalim ng perma, may isang maliit na tala, ibang sulat kamay, coordinate with thief. Kumunot ang noo ni Vargas. C.F. Ramon Sandoval. Hinawakan ni Marco ang dokumento. Tinitigan niya ang tinta sa papel. Bago pa ang tinta na ito, mahina niyang sabi. Hindi pa tuluyang kupas. Siguro, ilang linggo lang bago naglaho si Ramon. Yumuko si Vargas. Ibig sabihin, tama si Ramon. Hindi siya halimaw mula sa simula. Anino lang siya ng isang mas malaking tao. Matagal na tinitigan ni Marco ang folder bago ito isinara. Bawat anino ay nagmumula sa liwanag. Pero kung ang liwanag ay nagmumula sa maling direksyon, lahat ay maaaring masunog. Lumakas ang ulan sa labas. Naglakad si Marco sa bintana, tinitigan ang ilog Cagayan de Oro na dahan-dahang umaagos sa ibaba. Ilalabas natin ang lahat ng ito, Leo. Hindi para kay Ramon, kundi para sa lahat ng nawala dahil sa kasakiman. Tumango si Vargas. At kung ang katotohanan ay masyadong nakakasilaw. Ngumiti si Marco ng pagod. Kung ganoon, maglalakad tayo sa pagitan ng mga anino hanggang sa ang katotohanan ay tuluyang makita. Kumidlat sa di kalayuan, nagliwanag ang Cagayan de Oro na dahan-dahang lumulubog sa isang kulay abong dapit hapon. Magdamag ang ulan sa Cagayan de Oro, binasa ang mga lumang kalsada sa paligid ng pantalan. Kinaumagahan, mamasa-masa pa rin ang hangin, amoy kalawang mula sa umaapaw na tubig. Nakatayo si Marco Reyes sa balkonahe ng istasyon ng pulis, nakatingin sa ilog Cagayan de Oro na kulay kape sa ilalim ng kulay abong langit. Sa kanyang kamay, hawak niya ang folder na may mga dokumento ng Mindanao Minerals Inc. na kanilang natagpuan. Ang papel ay nagsisimula ng kumulubot, ngunit ang sulat na i-coordinate with C ay malinaw pa rin. Dumating si Leo Vargas na may dalang 2 baso ng itim na kape. Hindi ka na naman natulog. Umiling si Marco. Hindi ako makatulog.
Mayroon pang hindi tapos. Tumingin si Vargas sa umaagos na tubig. Sa tingin mo, nandito pa rin si Velasco. Tinitigan siya ni Marco. Hindi pa siya umaalis. Ang mga taong tulad niya ay hindi tumatakas. Nagtatago sila sa pinakamaliwanag na lugar. Bandang 9:00 ng umaga, nakatanggap sila ng balita mula sa port unit. Isang cargo ship na pag-aari ng Mindanao Minerals Inc. ang naghahandang umalis patungong Singapore. Ang pangalan ng barko ay EDF Harmony 12. Ayon sa opisyal na dokumento, naglalaman ito ng mga legal na materyales mula sa minahan, ngunit ang manifest system nito ay hindi tumutugma sa mga tala ng Bureau of Customs. Tinitigan ni Marco si Vargas. Kung totoong ipinupuslit ang itim na ginto sa rutang ito, nasa barkong iyan ang sagot. Bago umalis, tinawagan ni Marco ang kanilang regional director. Kailangan namin ng lihim na permiso para sa operasyong ito, maikli niyang sabi. Mula sa kabilang linya, sumagot ang isang mabigat na boses, alam mo ang panganib niyan, Marco. Pero nagtitiwala ako sa'yo. Mag-ingat ka. Walang sinayang na oras, nagtungo sila sa pantalan. Kumikinang ang tubig sa ilalim ng sikat ng araw. Abala ang mga manggagawa sa pag-akyat ng malalaking kahon sa barko, habang ilang opisyal ng customs ang nagtatala ng walang maraming tanong. Napansin ni Marco ang logo ng Mindanao Minerals sa katawan ng barko. Bago ang pintura, ngunit ang mga letra ay tila minadali ang pagkakasulat. Tingnan mo yun, sabi ni Vargas. Ang mga letrang A at A ay parang pinatungan lang. Baka dati, iba ang pangalan ng barkong ito. Tumango si Marco. Bagong pangalan, lumang kargamento at peking manifest. Kailangan nating malaman kung ano ang nasa loob. Sumingit sila sa likurang bahagi ng pantalan, naghintay hanggang sa handa ng maglayag ang barko. Sa tulong ng dalawang pinagkakatiwalaang opisyal, nakakuha si Marco ng pahintulot na sumakay bilang isang undercover na inspektor. Nang magsimulang humilig ang araw, nasa loob na sila ng makina ng barko, kung saan ang ugong ay parang tibok ng isang higanting puso. Binuksan ni Vargas ang isang maliit na laptop, isinaksak ang isang cable sa monitoring panel. Ma-access ko ang manifest system, pero kailangan natin ng oras. Tinitigan ni Marco ang relo. May 2 oras tayo bago lumampas ang barkong ito sa huling checkpoint. Sa screen, lumitaw ang listahan ng kargamento, mabibigat na kagamitan, mga piyesa, mga panggatong. Walang kahina-hinala. Hanggang sa binuksan ni Vargas ang isang nakatagong file. Sa loob, may mga tala na may kakaibang code. Negatibo 17, ilog 3. Binasa ito ni Vargas ng dahan-dahan. Siguro Mindanao Minerals. Malinaw na itim na ginto. Pero ano ang ibig sabihin ng ilog 3? Nag-isip sandali si Marco. Baka coordinate sa ilog Cagayan de Oro. Maihigit sa isang taguan sila. Hindi nagtagal, natagpuan nila ang isang digital map sa parehong file. Isang asul na linya ang sumusunod sa agos ng ilog, humihinto sa isang punto malapit sa isang lumang pamayanan ng mga mangingisda. Kinuhaan ni Marco ng litrato ang mapa, saka tiningnan si Vargas. Hindi natin pwedeng hayaang umalis ang barkong ito nang walang bakas. Tawagan mo ang maritime unit. Gusto kong may mga diver sa lokasyong iyon ngayong gabi. Mabilis na dumilim. Ang ilog ay naging isang itim na salamin. Dala ng hangin ang amoy ng putik at ulan. Nakalampas na ang EDF Harmony 12 sa huling checkpoint, ngunit nakabalik na sa pampang sina Marco at Vargas, kasama ang maritime team. Sa gilid ng ilog, ang mga ilaw mula sa maliliit na bangka ay nanginginig sa ibabaw ng tubig. Malakas ang agos, sir. Pero may na-detect ang sonar na isang malaking bagay na metal sa ilalim, ulat ng isang diver. Tumango si Marco. I deploy ang underwater camera. Nagpakita ang monitor ng isang malabong imahe, kulay kapeng tubig, mga dahon, at unti-unting lumitaw ang isang bagay, isang malaking kalawangin na metal na kahon, nakatali ng mga kadenang bakal. Ang sulat sa gilid nito ay malabo, negatibo 2022. Tinitigan ni Vargas ang monitor, napigil ang hininga. Iyan ang kargamento mula sa Mindanao Minerals. Itinapon nila ang ebidensya sa ilalim ng ilog. Matagal na natahimik si Marco. Hindi lang ginto ang itinago nila.
libingan ito ng katotohanan. Agad na iniahon ng team ang kahon. Nang mabuksan ang mga kadena, hindi lang mga bara ng ginto ang laman, kundi mga tambak na dokumento sa loob ng mga waterproof na plastic. Lahat ay may pirma ng mga direktor at mga tala ng transaksyon sa ibang bansa. Hawak ni Marco ang isa sa mga folder, tumutulo pa ang tubig mula rito. Sa ibabang sulok, nakasulat, Transfer Approved GIF-E. Eduardo Velasco, bulong ni Vargas. Tumango si Marco. Sa wakas, mayroon na tayong pruweba. Ngunit biglang sumigaw ang isa sa mga diver. Sir, mayroon pa sa ilalim. Muling itinutok ang kamera. Sa gitna ng putik, may isang balangkas ng bakal na parang isang maliit na sasakyan. Tinitigan ni Vargas ang screen. Isang sasakyan. Pinalubog nila ito kasama ang kargamento. Huminga ng malalim si Marco. At baka may kasama ring tao. Bumalot ang katahimikan sa bangka. Ang tunog ng tumutulong tubig ay mas malakas pa kaysa sa anupaman. Tinitigan ni Marco ang agos. Masyado ng maraming lihim ang itinatago ng tubig na ito. Pero ngayong araw, isa sa mga lihim na iyon ang ating iniahon. Nang magsimulang sumikat ang araw, nakatayo si Marco sa gilid ng bangka, nakatingin sa malayo. Leo, mahina niyang sabi, minsan, ang katotohanan ay hindi matatagpuan sa liwanag. Nagtatago ito sa tubig, sa putik, sa mga lugar na inaakala ng mga tao ay walang nakakakita. Tinitigan siya ni Vargas. Pero sa huli, ang tubig ay laging nagre-reflect ng liwanag. Bahagyang umiti si Marco. At siguro ngayong araw, ipinapakita iyon ng ilog para sa mga hindi na nakauwi. Ang tawag sa pagdarasal ay narinig mula sa di kalayuan, marahang umalinggaw sa ibabaw ng payapang ilog. Dahan-dahang iniligpit ng team ang kanilang mga gamit, inilagay ang ebidensya sa isang container. Sa silangan, ang unang sinag ng araw ay tumago sa hamog, ginagawang parang mga hibla ng ginto ang tubig. Tinitigan ni Marco ang sariling anino sa tubig, pagod ngunit kalmado. Hindi pa tapos ang paglalakbay na ito, Leo. Pero ngayon, alam na natin ang direksyon ng agos. Tumango si Vargas. At susundan natin ang agos na iyan hanggang sa mawala ang lahat ng dumi sa ilog na ito. Tumingin si Marco sa malayo. Sa kanyang puso, alam niyang sa likod ng bawat patak ng tubig, may mga panalangin hindi pa nabibigkas. Tanghali. Nakakapasong ang sikat ng araw sa Cagayan de Oro. Ang init ay tumatama sa mga salaming pader ng isang mataas na gusali kung saan nakatayo ang headquarters ng Mindanao Minerals Inc. Ang gusali ay nangingibabaw sa sentro ng lungsod, isang simbolo ng kapangyarihan na itinayo sa ibabaw ng agos ng ilog at pawis ng maraming tao. Dahan-dahang naglakad sina Marco Reyes at Leo Vargas patungo sa lobby. Bawat isa ay may dalang makapal na folder, naglalaman ng mga resulta ng kanilang investigasyon na nakuha mula sa ilalim ng ilog. Bawat hakbang ay tila mabigat, hindi dahil sa pagod, kundi dahil alam nila kung sino ang kanilang haharapin. Hindi lamang isang negosyante, kundi isang pader ng kapangyarihan na hindi nakikita. Sa reception desk, isang batang babae ang magalang na bumati. Sir, may appointment po kayo kanino. Maikling sumagot si Marco kay Eduardo Velasco. Tiningnan sila ng babae nang may pag-aalinlangan bago tumawag sa telepono. Ilang minuto ang lumipas, dalawang security guard ang dumating, sinamahan sila sa itaas. Dahan-dahan ang pag-akyat ng elevator. Tanging ang mahinang ugong at ang mabilis na tiktak ng relo ni Vargas ang naririnig. Nang bumukas ang pinto ng elevator, isang malawak na silid na may malalaking bintana ang bumungad, ipinapakita ang buong lungsod mula sa itaas. Sa dulo ng silid, isang lalaking nakakulay abong suit ang nakatalikod, nakatingin sa labas. Malalim at kalmado ang kanyang boses. Hinihintay ko na kayo. Siya si Eduardo Velasco. Malinis ang kanyang mukha, maayos ang pagkakasuklay ng buhok, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim na parang kutsilyo. Dahan-dahan siyang lumingon, isang bahagyang ngiti sa kanyang labi. Kaya pala, nahanap ninyo ang kayamanang nakalubog. Hindi sumagot si Marco. Inilapag niya ang folder sa mesang salamin. Alam namin ang ginawa mo. Lahat ng ebidensya ay naipadala na namin sa Camp Crame. Umupo si Velasco, nagkrus ng mabinti. Sa tingin ninyo, sapat na ang katotohanan para pabagsakin ang isang taong tulad ko.
Pinigilan ni Vargas ang kanyang sarili na mag-react. Tinitigan lang siya ni Marco. Maaaring hindi sapat ang katotohanan. Pero hindi ito maglalaho. Katulad ng agos ng ilog, mabagal, ngunit laging dumarating sa dagat. Ngumiti si Velasco. Sa tingin mo, ako ang unang gumawa ng iligal na minahan? O ang huling bumili ng katahimikan ng mga opisyal? Ang mundo ay hindi nagbabago dahil sa isang kahon ng ginto sa ilalim ng ilog. Mahinang sumagot si Marco. Hindi. Pero nagsisimulang magbago ang mundo kapag may isang taong naglakas loob na huwag manahimik. Katahimikan. Tinitigan ni Vargas ang mukha ni Velasco. Walang pagsisisi. Tanging isang malamig na paniniwala na lahat ay maaaring bilhin. Nakuha na namin ang sapat, sabi ni Marco bago tumayo. Makatatanggap ka ng opisyal na tawag. Tumayo rin si Velasco, lumapit. Kung ganoon, sana ay may trabaho ka pa sa susunod na linggo, Major Reyes. Ang mga salitang iyon ay magaan ngunit matalim na parang isang banta. Huminga lang si Marco at lumabas. Sumunod si Vargas, ngunit bago isara ang pinto, nakita niyang nakatingin si Velasco sa labas ng bintana na tila ninanamnam ang sikat ng araw. Isang liwanag na nagtatakip sa mahabang anino sa kanyang likuran. Hapon na iyon, sa istasyon ng pulis, puno ng mga dokumento ang opisina ni Marco. Sa pader, nakasabit ang isang malaking mapa ng Mindanao, may mga pulang linyang nagmamarka sa mga ruta ng minahan at pantalan. Nakaupo si Vargas sa harap ng mesa, binubuksan ang balita sa kanyang telepono. Negosyanteng si Eduardo Velasco, itinanggi ang mga akusasyon, tinawag na paninira. Bumuntong hininga siya. Kita mo, nasa panig na niya ang media. Nanatiling kalmado si Marco. Ibig sabihin, natapakan na natin ang tamang ugat. Ilang oras ang lumipas, ipinatawag sila ng regional director. Iba ang sa loob. Tensyonado ang hangin at sa mesa, may dalawang lalaking nakasuit, hindi pulis. Isa sa kanila ang nagpakilala, kami ay mula sa isang national task force. Masyadong sensitibo ang kasong ito. Kami na ang hahawak. Biglang tumayo si Vargas. Masyadong sensitibo. 50 tao ang namatay dahil sa kasakiman at sinasabi ninyong sensitibo. Tinapik ni Marco ang kanyang balikat, pinipigilan ang emosyon. Kung ganoon, gusto naming malaman ang susunod na mangyayari sa investigasyon. Umiti lang ang lalaking nakasuit. Salamat sa inyong pagsisikap. Ngayon, hayaan niyo lang kami ang humawak. Nang makaalis sila, parang nabalot ng kahungkagan ang silid. Tinitigan ni Vargas si Marco, namumula ang mukha sa galit. Ganoon na lang iyon? Lahat na nahanap natin, ililibing na lang ulit. Tinitigan ni Marco ang mga tambak na folder sa kanyang mesa. Hindi, Leo. Maaaring itago ang ebidensya, pero hindi maaaring patahimikin ang katotohanan magpakailanman. Binuksan niya ang isang drawer, inilabas ang mga kopya ng dokumento na kanyang itinago. Nagpadala na ako ng mga kopya sa isang independent media outlet. Baka abutin sila ng panahon, pero isang araw, lalabas din ang lahat. Matagal siyang tinitigan ni Vargas, bago ngumiti ng pagod. Alam mo, minsan iniisip ko, bakit pa tayo lumalaban kung alam nating hindi patas ang resulta? Bahagyang umiti si Marco. Dahil kung hihinto tayo, lalamunin ng anino na iyon ang lahat ng liwanag. Dumilim na sa Cagayan de Oro. Sa labas ng bintana, ang mga ilaw ng kalsada ay tumatama sa mga basang kalsada, lumilikha ng mga sumasayaw na guhit ng liwanag. Mag-isang nakaupo si Marco sa kanyang mesa, kasama lamang ang tunog ng orasan. Sa screen ng kanyang laptop may isang bagong email. Walang nagpadala. Ang pamagat, mas marami silang alam kaysa sa iniisip mo. Sa ilalim, isang pangungusap, hanapin sa mga file ng proyektong karagatan sa server ni Velasco. Si Vargas, nakarating lang, ay nakita ang screen. Nanlaki ang kanyang mga mata. Sino ang nagpadala niyan? Emailing si Marco. Walang bakas ng address. Tahimikan. Sa labas, kumidlat, panandali ang nagliwanag ang silid. Lumunok si Vargas, tumayo ang kanyang mga balahibo. Sa tingin mo, pinapanood tayo. Tumingin si Marco sa labas, nakita ang sariling anino sa salamin. Siguro. Pero kung nakatingin sila sa atin,
ibig sabihin takot din sila sa kung anong mahahanap natin. Binuksan nila ang isang encrypted file mula sa server ng Mindanao Minerals. Sa loob ng isang folder na may pangalang Pikaragatan, lumitaw ang daan-daang datos, mga listahan ng pangalan, lokasyon, at mga lihim na transaksyon. Hindi lang mula sa Bukidnon, kundi pati na rin sa mga minahan sa ibang bahagi ng Mindanao at maging sa Luzon. Tinitigan ni Vargas ang screen, hindi makapaniwala. Ito ay isang pambansang network. Matagal na tinitigan ni Marco ang datos. Si Velasco ay isa lamang anino mula sa isang mas malaking liwanag. Muling kumulog sa labas, hudyat ng muling pagbuhos ng ulan. Tumingin si Marco sa labas. Leo, baka hindi natin kayang labanan ang lahat. Pero kaya nating magsindi ng isang maliit na liwanag. Bahagyang umiti si Vargas. At baka sapat na iyon para matakot ang mga anino. Kinabukasan, lumabas ang balita sa international media. Mga lihim na dokumento, nalantad, isang illegal mining network na kinabibilangan ng maraming kumpanya. Ang pangalan ni Eduardo Velasco ay nasa screen ng telebisyon, tensyonado ang kanyang mukha, hindi na kalmado tulad ng dati. Ipinatawag siyang muli ng pambansang pulisya, at sa unang pagkakataon, nagsimulang magtanong ang publiko, sino ba talaga ang nagtatago sa likod ng liwanag ng karangyaan? Sa balkonahe ng headquarters, tahimik na nakatayo sina Marco at Vargas, nakatingin sa langit na nagsisimula ng luminaw. Sa tingin mo, tapos na, sabi ni Vargas. Sumagot si Marco, hindi pa. Pero ngayon, nagsisimula ng tumagos ang liwanag sa mga anino. Umihip ang hangin, dala ang amoy ng ilog. Tumingin si Marco sa malayo, sa direksyon ng agos ng ilog na kumikinang pa rin sa ilalim ng araw. Sa kanyang puso, alam niyang bawat katotohanan ay laging may panahon upang lumitaw, kahit na minsan, kailangan nitong dumaan sa isang napakahabang gabi. Ang langit sa Cagayan de Oro ay basa pa rin mula sa ulan ng nakaraang gabi. Sa kanilang maliit na opisina, ang amoy ng kape at mamasa-masang papel ay pumuno sa hangin. Nakaupo si Marco sa harap ng laptop, ang kanyang tingin ay nakatutok sa folder na Karagatan na kanilang natuklasan. Nakatayo si Vargas sa likuran niya. Hindi ito basta isang proyekto, mahinang sabi ni Marco, ang kanyang mga mata ay nasa screen pa rin. Ito ay isang mapa ng isang network. Network ng ano? Lahat, sagot ni Marco. Minahan, pantalan, transportasyon, pag-export ng metal. Lahat ay konektado sa isang financial channel. Yumuko si Vargas, mabilis na binasa ang mga numero sa screen. Bawat file ay naglalaman ng data ng mga shell company, mga foreign account, at mga pangalang hindi na bago sa pandinig, malalaking negosyante, dating opisyal, at ilang pangalan na aktibo pa rin sa gobyerno. Tinitigan niya si Marco. Kung totoo ito, si Velasco ay isang maliit na piyesa lang. Tumango si Marco. Ang proyektong Karagatan marahil ay hindi tungkol sa ginto. Marahil ay tungkol sa paglalaban ng pera mula sa mga iligal na minahan sa buong Pilipinas. Nagkatinginan sila, napagtanto kung gaano kalalim ang dagat na kanilang pinasok. 10:00 ng umaga, nakatanggap si Marco ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Taos ang boses sa kabilang linya. Major Reyes, gusto kong makipag-usap tungkol sa Karagatan. Pero hindi sa telepono. Sino to? Isang dating kaibigan, Velasco. Kung gusto mong malaman kung sino talaga ang may kontrol sa lahat, pumunta ka sa lumang pantalan mamayang gabi. Mag-isa. Naputol ang tawag. Tinitigan siya ni Vargas. Sigurado ka bang hindi iyan patibong? Tumingin si Marco sa bintana. Muling nagsimulang umambon. Kung patibong, ibig sabihin, nasa tamang landas tayo. Gabi na. Malamig ang ihip ng hangin mula sa bukana ng ilog. Ang mga ilaw sa lumang pantalan ay mahinang kumikislap. Dumating si Marco ng mag-isa. Ang kanyang mga yapak ay umalingaw-ngaw sa basang kahoy. Mula sa likod ng isang container, lumitaw ang isang matandang lalaki, nakaluma ng suit at itim na sombrero. Kulubot ang kanyang mukha, ngunit matalim ang kanyang mga mata. Ako si Mang Darto, sabi niya. Dati akong logistics head sa Mindanao Minerals. Nitigan siya ni Marco. Bakit mo ako tinawagan? Tumingin ang lalaki sa paligid, saka iniabot ang isang makapal na sobre na may mga dokumento at isang flash drive.
Alam kong hindi si Velasco ang utak. Lahat ng pera at ginto. Hindi sa kanya humihinto. Kanino? Huminga ng malalim si Darto. Sa proyektong Karagatan. Isang codename para sa isang grupo na naglalaban ng pera mula sa mga iligal na minahan gamit ang mga peking export. Nagpapadala sila ng mga pinaghalong metal sa ibang bansa, itinatala bilang legal na produkto. Ang pera ay pumapasok sa mga offshore account at bumabalik sa Pilipinas sa pamamagitan ng mga social foundation. Lahat ay mukhang legal sa papel. Natigilan si Marco. Sino ang namumuno? Nag-atubili si Darto bago sumagot. Isang taong dati nagtrabaho sa Department of Energy. Ngayon, nakaupo siya sa Kongreso. Katahimikan. Tanging ang tunog ng mga alon ang maririnig. Bakit mo ibinibigay sa akin ang lahat ng ito? Tanong ni Marco. Matanda na ako. Dati, nagbubulag-bulagan ako. Pero matapos kong marinig ang tungkol sa mga namatay sa Bukidnon, nalaman kong ang pananahimik ay maaari ring maging kasalanan. Bago pa man makapagtanong si Marco, dahan-dahang umatras ang lalaki at naglaho sa dilim, nag-iwan ng amoy alat at isang mabigat na sobre sa kamay ni Marco. Halos hindi sila natulog ng gabing iyon. Kinabukasan, sinuri ni Vargas ang laman ng flash drive. Sa loob, may mga dokumentong may opisyal na selyo ng gobyerno at mga litrato ng mga cargo ship na may ibang logo ng Karagatan. Nakatayo si Marco sa likuran, tensyonado ang mukha. Kung malalantad ito, hindi lang career natin ang tapos, sabi ni Vargas. Tinitigan siya ni Marco. Mas mabuting mawalan ng career kaysa mawalan ng konsensya. Bago pa sila makapagpasya, isang kalabog sa pinto ang nagpalingon sa kanila. Isang courier ang nakatayo, nag-abot ng isang sobre na walang pangalan. Sa loob, isang litrato lang, sina Marco at Vargas sa pantalan kagabi, kinunan mula sa malayo. Sa likod, may sulat kamay, tumigil kayo o lalamunin din kayo ng dagat. Hinawakan ni Vargas ang litrato, namutla ang mukha. Alam nila ang bawat galaw natin. Huminga ng malalim si Marco. Ibig sabihin, natapakan na natin ang teritoryo nila. Hapon na iyon, muling nakipagkita si Marco kay Isi. Isa, ang forensic expert. Sa isang maliit na kapihan, ibinigay ni Marco ang mga dokumento mula kay Darto. Binasa ito ni Isa, saka tiningnan si Marco. Kung totoo ito, ang kaso sa Bukidnon ay hindi ang katapusan. Simula pa lang ito ng isang mas malaking bagay. Matutulungan kitang suriin ang pagiging tunay nito. Pero mag-ingat ka, Marco. May mga taong ayaw itong mabuksan. Tumango si Marco. Alam ko. Pero masyado na tayong malayo para umatras. Gabi na, sa tahimik na opisina, nakatingin pa rin si Vargas sa screen. Iniisip ko pa rin ang sinabi ni Darto. Ang pananahimik ay maaari ring maging kasalanan. Minsan, naiinggit ako sa'yo, Marco. Lagi mong alam kung ano ang tama. Bahagyang umiti si Marco. Natatakot din ako, Leo. Pero kung hahayaan nating takot ang mamuno, wala nang maglalakas loob na hanapin ang katotohanan. Hating gabi, isinara ni Marco ang laptop. Sa labas, muling bumuhos ang malakas na ulan. Naglakad siya sa bintana, tinitigan ang ilog Cagayan de Oro. Sa di kalayuan, kumikislap ang mga ilaw ng barko, parang mga bituing nahulog sa tubig. Narinig ni Vargas ang ulan. Parang tunog ng dagat na tumatawag, na tila ang karagatan mismo ay may ibinubulong. Sa kanyang isip, nagsimulang magdugtong-dugtong ang lahat. Ang ginto sa Bukidnon, ang mga shell company, si Velasco, ang proyektong Karagatan, at ang matandang lalaki sa pantalan. Lahat ay tumuturo sa isang bagay, isang katotohanang napakalaki para itago, ngunit napakadelikado para ilantad ng mag-isa. Kinuha niya ang kanyang telepono, nag-type ng maikling mensahe para kay Vargas, bukas ng umaga, pupunta tayong Maynila. Kailangan nating makipagkita sa isang taong kayang buksan ang lahat ng ito. Naipadala ang mensahe. Sa labas, muling kumidlat. Tumingin si Marco sa kabilang gusali. Sa gitna ng ulan, isang maliit na pulang ilaw ang kumislap, saka namatay. Isang babala. At ang Cagayan de Oro ng gabing iyon ay muling nalunod sa isang mahabang ulan. Dumating ang bus mula Cagayan de Oro sa Maynila sa isang kulay abong madaling araw. Mabigat ang hangin ng kabisera,
puno ng amoy ng basang aspalto at tunog ng mga busina mula sa mga kalsadang hindi pa natutulog. Lumabas si Marco sa istasyon, habang si Vargas ay humihikab sa likuran, pasan ang isang itim na bag. Maligayang pagdating sa ibang uri ng gubat, biro ni Vargas. Ngumiti si Marco. Dito, ang mga puno ay hindi kahoy, kundi mga gusali. Nagtungo sila sa isang maliit na hotel sa isang abalang lugar, hindi dahil komportable, kundi dahil ayaw nilang mapansin. Mula sa bintana, tinitigan ni Marco ang mga billboard at matataas na gusali. Sa murang liwanag ng umaga, ang Maynila ay tila isang syudad na abala sa pagtatago ng sarili nitong mga lihim. Kailangan natin ng isang tao sa loob ng sistema, sabi ni Marco. Isang taong makakatulong i-verify ang data ng karagatan. Sino ang mapagkakatiwalaan sa ganito kalaking syudad? Matagal na nag-isip si Marco. Isang dating kaibigan sa National Energy Commission. Ang pangalan niya ay Ramos. Magkasama kami dati sa isang kaso ng oil smuggling. Malinis siyang tao. Tumango si Vargas. Sana'y hindi pa siya nagbabago. Tanghali, nakipagkita sila kay Ramos sa isang lumang kapihan malapit sa batasan. May uban na ang lalaki, ngunit matalim pa rin ang kanyang tingin. Marco Reyes, sabi niya, tinapik ang balikat ni Marco. Hindi ka dapat napunta rito. Alam ko, sagot ni Marco. Pero wala akong pagpipilian. Umupo sila sa isang sulok. Inilabas ni Marco ang mga kopya ng data. Isa-isang binasa ni Ramos, saka huminga ng malalim. Narinig ko na ang mga bulong-bulungan tungkol dito. Ang proyektong karagatan ay hindi isang ordinaryong proyekto. Kung totoo ang data na ito, ang binabangga ninyo ay hindi isang sindikato ng minahan, kundi ang puso ng madilim na ekonomiya ng bansa. Tinitigan siya ni Vargas. Aling sistema? Tumingin si Ramos sa kanyang kape. Ang nagpupondo sa maraming bagay na inaakala mong malinis. Gabi na, ibinigay ni Ramos ang isang address, isang consulting firm na nagngangalang Ocean Global Ventures sa Makati. Ito ang kanilang front. Lahat ng pondo ay dumadaan dyan. Gabi na, nakatayo sina Marco at Vargas sa kabilang kalsada. Mula sa likod ng mga salaming bintana, may ilang taong nag-o-overtime. Consulting firm, bulong ni Vargas, o headquarters ng money laundering. Itinaas ni Marco ang isang maliit na kamera, kinunan ang singboard ng gusali. Malalaman natin. Bandang 9:00, isang lalaking nakasuit ang lumabas, kasama ang 2 bodyguard. Pinalaki ni Marco ang kuha at nanigas ang kanyang mukha. Leo, siya iyon. Sino? Ang kongresista na sinabi ni Darto. Dating opisyal ng Department of Energy, ngayon ay board member sa isang National Mining Corporation. Tinitigan siya ni Vargas. Kaya pala, dito kinokontrol ang karagatan. Tumango si Marco. At ngayon, alam na natin ang kanyang mukha. Kinabukasan, sinubukan nilang kausapin ang isang senior investigative journalist. Ngunit nang banggitin ni Marco ang salitang karagatan, nagbago ang ekspresyon ng journalist. Paumanhin, Major Reyes, sabi niya. 2 taon na ang nakalipas, sinubukan naming imbestigahan iyan. 2 sa aming reporter ang nawala sa Mindanao. Mula noon, wala nang naglakas loob na magsulat. Inilapag niya ang kanyang business card. Mag-ingat kayo sa Maynila. Ang katotohanan ay maaaring mas mapanganib pa kaysa sa kasinungalingan. Sa labas, sinipa ni Vargas ang isang bato. Isa-isang nagsasara ang mga pinto. Tayo na lang ba ang lalaban? Tumingin si Marco sa malayo. Hanggat walang maglakas loob na magbukas mula sa loob. Gabi na sa hotel, sinuri ni Marco ang mga digital file. Sa isa sa mga file, natagpuan niya ang pangalan ni Ramos sa isang listahan ng mga nakatanggap ng internal transfer mula sa Ocean Global Ventures. Natigilan si Vargas. Si Ramos? Sigurado ka? Pareho ang DE number at ang pirma, sagot ni Marco. Katahimikan. Ang tunog ng ulan sa labas ay parang mabigat na paghinga ng syudad. Baka pinilit lang siya, sabi ni Vargas. O, tinitigan ni Marco ang screen, sinusubukan niya tayo. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang mensahe na walang pangalan. Huwag magtiwala kahit kanino. Kasama na siya.
Sa ilalim ng mensahe, may litrato ni Ramos na pumapasok sa gusali ng Ocean Global, kinunan ilang oras lang matapos ang kanilang pagkikita. Madaling araw na. Ano ang plano mo ngayon? Tanong ni Vargas. Tinitigan ni Marco ang laptop. Bukas, maghihiwalay tayo ng landas. Ikaw ang mag-imbestiga sa daloy ng pondo sa loob ng bansa. Ako ang bahala sa labas. Kung pinapanood nila tayo, ako na ang magiging pain. Tinitigan siya ni Vargas. Baliw ka na ba? Pwede ka nilang. Tumingin si Marco sa kanya. May isang kailangang sumalo sa bagyo para makadaan ang katotohanan. Kinabukasan, nagpanggap si Vargas bilang isang courier para makapasok sa opisina ng Ocean Global. Itinago niya ang isang maliit na kamera sa kanyang ballpen, kinukuhanan ang mga dokumento. Samantala, nakipagkita si Marco sa isang tao sa Department of Finance, isang lumang kontak na maaaring magbukas ng access sa data ng international transfers. Hinanap niya ang pattern ng mga transaksyon sa pagitan ng Ocean Global at mga foreign account, ang bakas ng perang maaaring patungo sa karagatan. Ngunit paglabas niya sa gusali, may naramdaman si Marco. Isang itim na sedan ang huminto sa kabilang kalsada, umaandar pa ang makina. Binilisan niya ang lakad, tumawid sa isang eskinita. Muling bumuhos ang ulan. Sa gitna ng ambon, may narinig siyang mga yapak na papalapit. Hindi ka dapat pumunta sa Maynila, Marco. Lumingon siya. Nakatayo si Ramos, basa ang kanyang suit, wala nang ngiti sa mukha. Kaya pala, patibong ang lahat ng ito. Tumawa si Ramos. Akala mo ba kayang talunin ng idealismo ang karagatan? Dati malinis kang tao. Ang mga malinis na tao, kailangan ding kumain, malamig na sagot ni Ramos, bago tumalikod. Nilamon ng ulan ang kanyang mga hakbang, nag-iwan ng amoy ng gasolina at basang lupa. Tahimik na nakatayo si Marco, pinapanood ang anino ng lalaki na naglaho kasama ng ulan. Alam niyang may nabasag, hindi lang tiwala, kundi ang linya sa pagitan ng tama at mali. Gabi na, bumalik si Vargas na maputla ang mukha. Marco, sa file na nakuha ko, may video ng isang internal meeting. Nandoon si Ramos, kasama ang kongresista at iba pang direktor ng karagatan. Pinag-uusapan nila ang Phase 2, pagpapalawak ng money laundering channel sa Singapore. Tinitigan ni Marco ang screen, walang ekspresyon. Ibig sabihin, alam na natin ngayon kung sino ang nasa likod ng lahat. Pero habang palapit tayo sa katotohanan, paliit ng paliit ang espasyo para huminga. Mula sa bintana, ang tunog ng mga busina at sirena ay humalo sa malakas na ulan. Tumingin si Vargas sa ibaba. Ang itim na sedan, nandoon pa rin. Naghihintay. Isinara ni Marco ang laptop, malamig ang kanyang mga mata. Mula ngayong gabi, hindi na tayo mga investigador. Tayo na ang hinahabol. Lumakas pa ang ulan, na tila nilulunok ang ingay ng syudad. Tanging ang mga ilaw ng itim na sedan ang nanatiling nakasindi sa di kalayuan. Hindi pa tumitila ang ulan sa Maynila mula pa kagabi. Ang langit ay kulay abo pa rin na parang may pinipigilang hindi pa gustong ibuhos. Sa maliit na silid ng hotel, nakaupo si Marco sa harap ng laptop, hindi kumukurap. Sa kabilang panig, natutulog si Vargas, ang kanyang ulo ay nakasandal sa mga papel. Sa screen ng laptop, bukas ang isang file na mailabel na Karagatan, Phase 2. Sa loob, isang mahabang listahan ng mga pangalan ng kumpanya at foreign account. Bawat linya ay isang patunay na may isang malaking bagay na kumikilos sa likod ng ekonomiya ng bansa. Tinitigan ni Marco ang pangalang Ocean Global Ventures. Tinawag nilang Karagatan dahil sa lawak nitong walang hangganan, bulong niya. Kinopya niya ang data sa isang maliit na flash drive at isinuksok ito sa loob ng isang metal na kwintas na lagi niyang suot, isang lugar na kahit si Vargas ay hindi alam. Nang tumayo siya, biglang nag-vibrate ang telepono ni Vargas. Isang mensahe na walang pangalan. Akala niyo kaya niyong labanan ang Agos? Laging nilulunod ng dagat ang mga lumalaban. Nagising si Vargas, agad tiningnan si Marco. Alam nilang nandito pa rin tayo. Isinara ni Marco ang laptop, kinuha ang kanyang jacket. Kailangan nating umalis ngayon. Huwag sa harap. Bumaba sila sa fire exit, dumaan sa isang makipot na eskinita sa likod ng hotel. Sa dulo, isang lumang motorsiklo ang nakaparada sa ilalim ng isang asul na trapal.
Inalis ni Marco ang takip, mabilis na pinaandar ang makina. Sakay, maikli niyang sabi. Saan tayo pupunta? Tanong ni Vargas. Sa isang lugar kung saan mahina ang signal nila, sagot ni Marco at pinatakbo ang motor. Dumaan sila sa mga makikipot na kalsada, mga eskinita na sapat lang para sa dalawang gulong. Lumingon si Vargas. Ang itim na sedan ay muling lumitaw sa di kalayuan. Marco, sumusunod sila. Tiningnan ni Marco ang salamin. Huwag kang mataranta. Liliko tayo sa isang lugar kung saan hindi sila makakasunod. Pumasok sila sa isang lugar na puno ng mga lumang bahay, mga nagbabalat na pintura, at ang tunog ng tren na dumadaan. Ang kanilang destinasyon ay isang lumang bahay sa gilid ng Riles, pag-aari ng isang retiradong journalist na nagngangalang Mang Seno, isang matagal ng kaibigan ni Marco. Pagdating nila, naghihintay na ang matanda. Marco Reyes, sabi niya, narinig kong nakikipaglaro ka na naman sa mga malalaking isda. Tumango lang si Marco. Kailangan ko ng tulong mo. Kung tungkol sa katotohanan, lagi akong may oras, sagot ni Seno, pinapasok sila. Sa isang simpleng sala na puno ng mga lumang dyaryo, ipinaliwanag ni Marco ang lahat. Tahimik na nakinig si Mang Seno. Kung gusto mo talagang ilabas ito, sabi niya, kailangan mong ipadala ang data sa ibang bansa. Sa international media, hindi sa lokal. Dito, ang katotohanan ay madalas mamatay sa newsroom. Tinitigan ni Vargas si Marco. Pero paano? Lahat ng channel ay binabantayan. Ngumiti si Seno. Mayroon pa ring lumang paraan. Kinuha niya ang kanyang lumang laptop at kumonekta sa isang amateur satellite network. Mabagal ito pero ligtas. Aabutin tayo ng 2 oras para ma-upload. Pagkatapos nito, malalaman na ng buong mundo. Ang 2 oras na iyon ay parang 2 taon. Sa labas, lumakas ang ulan. Nagpalitan sina Marco at Vargas sa pagbabantay sa bintana, habang si Mang Seno ay nakaupo sa harap ng laptop, ang kanyang mga mata ay hindi umaalis sa screen. 60% na, mahina niyang sabi. Sa puso ni Marco, alam niyang bawat segundong lumilipas ay naglalapit sa kanya sa kamatayan, ngunit pati na rin sa kalayaan. Biglang may humintong sasakyan sa harap. Marco, nandito na sila, sabi ni Vargas. Tumagos ang ilaw ng sasakyan sa bintana. Pinatay ni Marco ang ilaw sa silid. Seno, ituloy mo lang. Huwag mong itigil anuman ang mangyari. Tumango ang matanda, nanginginig ang kamay ngunit nakatuon pa rin. May kumakatok sa pinto, malakas. Mang Seno, mula kami sa barangay. Kailangan naming makipag-usap. Tinitigan ni Vargas si Marco. Alam nilang nandito tayo. Kinuha ni Marco ang isang maliit na baril. Kung galing sila sa barangay, bakit sila dumating ng hating gabi at walang uniforme? Ang katok ay naging isang malakas na kalabog. 80%, sigaw ni Seno. Kumuha si Vargas ng upuan, isinandal sa pinto. Mula sa labas, may sumisigaw, ibigay mo na ang data, Marco. Alam naming may kopya ka. Bumulong si Marco kay Vargas. Pagkatapos nito, ilabas mo si Seno sa likod. Ako ang haharang sa kanila. Hindi pwede, Marco. Mag-isa ka lang. Leo, makinig ka. Kung kailangang may maiwan, ako na iyon. Ang katotohanan ay nangangailangan ng isang taong magbabantay. Sa wakas, nasira ang pinto. 3 lalaking nakaitim ang pumasok. Nagpaputok si Marco sa kisam, sapat para mapaatras sila. Umalis na kayo, Leo. Hinila ni Vargas si Seno palabas sa likod bahay. Mula sa loob, may narinig na tunog ng nababasag na kahoy at salamin. 70%, sigaw ni Seno. Lumingon si Vargas. Nakita niyang nakikipaglaban si Marco sa 2 lalaki, sinusubukang pigilan silang hawakan ang laptop. Ang screen ay nagbigay ng huling liwanag bago namatay. Tapos na, sigaw ni Seno. Naipadala na ang data. Tiningnan ni Vargas ang bahay na ngayon ay napapaligiran na. Marco. Ngunit isang putok ng baril ang lumamon sa lahat ng sagot. Ilang minuto ang lumipas, narinig ang mga sirena ng pulis. Nagtago sina Vargas at Seno sa likod ng isang bakod. Ang lumang bahay ay madilim na, maliban sa isang maliit na apoy sa bintana. Nagawa niya, sabi ni Seno.
Sigurado akong nakarating na ang data. Tinitigan ni Vargas ang bahay, paos ang boses. Pero siya. Tinitigan siya ni Seno, tinapik ang kanyang balikat. Ang ilang katotohanan ay kailangang bayaran ng mahal. Pero hanggat may nagpapatuloy, hindi ito mamamatay. Yumuko si Vargas, ang ulan ay humalo sa kanyang mga luha. Mula sa malayo, nakita niya ang pulang ilaw ng itim na sedan na dahan-dahang umaatras, parang isang anino na bumabalik sa dagat matapos lumamo ng biktima. Nang gabing iyon, muling nalunod ang Maynila sa tunog ng ulan at mga sirena. At sa isang lugar sa ibang bansa, ang file na may titulong Pikaragatan, Phase 2, ay nagsimula ng i-download ng isang international media outlet. Sa loob nito, ang mga malalaking pangalan at ang bakas ng maruming pera ay bukas na ngayon para sa mundo. Samantala, sa isang eskinita sa gilid ng riles, tiningnan ni Vargas ang langit na nagsisimula ng pumuti sa silangan. Pangako ko, Marco, bulong niya. Ang kwento mo, hindi hihinto rito. 3 araw matapos ang gabing iyon, ang Maynila ay muling nagkulay asul. Ang langit ay maliwanag na parang hindi kailanman nagtago ng lihim. Ngunit sa pagitan ng mga gusaling salamin, may isang katahimikang nakabitin. Si Leo Vargas ay mag-isang nakaupo sa isang maliit na kapihan. Isang tasa ng kape sa harap niya, hindi nagagalaw. Ang kanyang mga mata ay pagod. Sa bawat pagpikit niya, naririnig pa rin niya ang putok ng baril. Sa parehong mesa, bukas ang lumang laptop ni Mang Seno. Sa screen, ang headline ng isang international news site, Skandalo ng Karagatan, isang pandaigdigang network ng korupsyon na bunyag. Sa ibaba, isang video na nagpapakita ng lihim na pagpupulong. Ang mukha ni Ramos, ng kongresista, at ng iba pang direktor ay malinaw na nakikita. Ang pangalan ni Marco ay hindi nabanggit, ngunit alam ni Vargas na ang buong mundo ay kararating lang marinig ang kanyang boses sa pamamagitan ng data na iyon. Dumating si Mang Seno. Kumalat na ang balita, Leo. Nagugulo ang mundo. Pero tandaan mo, ang mga kalaban mo ay hindi patalo. Tumango si Vargas. Alam ko po. Pero ngayon, alam na ng mga tao kung ano ang nangyari. Tiningnan niya muli ang screen. Naniniwala po ba kayong buhay pa siya? Matagal siyang tinitigan ni Seno bago sumagot, minsan, ang mga taong tulad ni Marco ay hindi basta-basta namamatay. Nabubuhay siya sa bawat taong may lakas ng loob na lumaban. Hapon na iyon, naglalakad sila sa isang mataong bangketa. Sa mga pader, may mga poster na nakasulat, katarungan para disi manggagawa. Ikinakalat ng mga grupo ng estudyante at aktivista. Huminto si Vargas sandali. Marahil, ito ang gustong makita ni Marco, isang maliit na apoy na nagsisimulang mag-alab mula sa mga abo ng takot. Ngunit hindi nagtagal, isang sobre ang iniwan sa ilalim ng pinto ng kanyang silid. Sa loob, isang litrato niya at ni Mang Seno, at isang sulat sa likod, ikaw na ang susunod. Alam niyang hindi pa tapos ang laro. Gabi na, kinausap niya si Seno. Pinapanood pa rin nila tayo. Kung mananatili ka rito, mapapahamak ka. Ngumiti si Seno. Masyado na akong matanda para magtago. Pero ikaw, may panahon ka pa. Umalis ka. Ipagpatuloy mo ang sinimulan ni Marco. Kung aalis ako, ikaw ang babalikan nila. Kung iyon ang halaga, hahayaan ko na. Matagal na akong nabuhay na nakikitang nananalo ang kasinungalingan. Ngayon, hayaan nating magkaroon ng pagkakataon ang katotohanan. Iniwan ni Vargas ang Maynila na may anino ng ulan habang sinalubong siya ng Yogyakarta na may banayad na araw at mga kalsadang puno ng alaala. Mas mabagal ang hangin, ang tunog ng gamelan ay humahalo sa amoy ng kape. Nanirahan siya sa isang maliit na inuupahang bahay, nagtatago sa isang bagong pangalan, dala ang pinakamahalagang bagay, ang lumang laptop ni Marco. Sa isang peking pagkakakilanlan, sumali si Vargas sa isang komunidad ng mga independent journalist. Nagsulat sila, nag-record, at nag-upload ng mga kwento tungkol sa mga biktima sa likod ng proyektong Karagatan. Bawat kwento ay naging isang maliit na piraso ng katotohanang iniwan ni Marco. Lumipas ang panahon. 6 na buwan pagkatapos, nagpasya ang isang korte sa Singapore na i-freeze ang lahat ng asset ng mga kumpanyang sangkot sa proyektong Karagatan. Ilang matataas na opisyal sa Pilipinas ang ipinatawag. Naglaho si Ramos, isinara ang Ocean Global.
Ngunit sa likod ng maliit na tagumpay, nakaramdam si Vargas ng kahungkagan. Hindi niya natagpuan ang katawan ni Marco. Walang balita, walang libingan. Isang gabi, habang nag-i-edit siya ng isang dokumentaryo, isang email ang pumasok sa isang anonymous address na 3 tao lang ang nakakaalam, siya, si Seno, at si Marco. Ang subject ay isang salita lang, dagat. Sa loob, isang malabong litrato ng isang lalaking nakatsokolate na jacket sa isang maliit na pantalan. Kahit hindi malinaw ang mukha, alam ni Vargas kung sino iyon. Nanginginig ang kanyang kamay habang binabasa ang pangungusap sa ilalim. Ang katotohanan ay hindi kailanman lumulubog. Tumulo ang kanyang mga luha. Sa labas, umihip ang hangin. Isinara niya ang laptop, tinitigan ang kalangitan. Baka buhay pa si Marco, baka hindi. Pero sapat na ang mensahe, hindi pa tapos ang laban. Kinabukasan, nagsulat si Vargas ng isang bagong artikulo na may simpleng pamagat tungkol sa mga hindi na nakabalik. Isinulat niya ang tungkol sa 50 manggagawa na nalunod sa lawa ng Lanao, tungkol sa isang pulis na lumaban ng mag-isa, at tungkol sa pag-asang nananatiling buhay sa gitna ng kadiliman. Bawat pangungusap ay parang isang panalangin. Nang mailathala ang artikulo at mabasa ng libu-libong tao, alam niyang nakangiti si Marco sa isang lugar. Sa dulo ng kanyang isinulat, idinagdag niya ang isang pangungusap, maaaring huli nang dumating ang katarungan, ngunit hanggat may naglalakas loob na isulat ito, hindi ito maglalaho. Ilang buwan ang lumipas, nakatayo si Vargas sa pampang ng lawa ng Lanao. Ang tubig ay payapa na ngayon, sumasalamin sa ginintuang langit. Sa gilid, may isang maliit na monumento na may simpleng sulat, para sa mga hindi na nakauwi. Ang katotohanan ay maaaring lumubog, ngunit hindi ito maglalaho. Naglagay si Vargas ng isang puting bulaklak at matagal na tumingin sa tubig. Naalala niya ang boses ni Marco, may isang kailangang sumalo sa bagyo para makadaan ang katotohanan. Ngayon, lubos na niyang naiintindihan. Bago umalis, binuksan niya ang isang maliit na kamera. Ang kanyang boses ay mahina ngunit malinaw, hindi ito ang katapusan. Ito ay isang pahinga lamang bago magsimula ang susunod na kwento. Ngumiti siya. Ang araw ay dahan-dahang lumubog. At sa di kalayuan, tila nakita ni Vargas ang isang anino ng isang taong nakatayo sa kabilang pampang, nakatsokolate na jacket. Tinitigan siya ng anino bago naglakad palayo at naglaho sa hamog ng dapit hapon. Hindi gumalaw si Vargas. Nanatili siyang nakatayo, isang maliit na ngiti sa kanyang labi. Hanggang sa muli, Marco, bulong niya. Ang dapit hapon sa lawa ng Lanao ng araw na iyon ay kakaiba. Ang kahel na langit ay dahan-dahang naging lila, at ang tubig ng lawa ay sumasalamin sa kulay ng langit na parang isang higanting salamin. Nakatayo si Vargas sa gilid ng isang malaking bato, sa lugar na dating naging tahimik na saksi sa maraming lihim. Isang taon na ang lumipas mula ng gabing iyon, ang gabing nagbago ang lahat. Mula nang mawala sa kanya si Marco, mula nang iwan niya ang Maynila at piliin ang isang tahimik, ngunit matapat na landas. Marami nang bago. Nagsimulang magsalita ang mundo tungkol sa katarungan, tungkol sa mga manggagawang dati walang pangalan. Ngunit sa likod ng lahat, alam ni Vargas na hindi pa tapos ang laban. Ang katotohanan ay hindi nagtatapos sa korte, nabubuhay ito sa alaala ng mga taong tumatangging makalimot. Ibinaba niya ang isang maliit na bag mula sa kanyang balikat, inilabas ang lumang kamera na madalas gamitin ni Marco. May yupi na ito sa gilid, ngunit gumagana pa rin. Itinutok niya ito sa langit. Para sa'yo, guro, bulong niya. Isang maliit na clicky ang narinig na tila huminto ang oras. Sa refleksyon ng screen, nakita niya ang sarili at sa hindi malamang dahilan, tila may isa pang anino sa tabi niya, nakangiti. Ngumiti pabalik si Vargas. Tama ka, Marco, mahina niyang sabi. Hindi natin maaaring hintayin ang iba na isulat ang katotohanan. Tayo mismo ang dapat gumawa nito. Muling tinitigan niya ang lawa. Ang tubig ay marahang gumagalaw, nag-iiwan ng maliliit na bilog na parang tibok ng isang pusong buhay pa. Mula nang mailathala ang kanyang huling artikulo, daan-daang sulat ang natanggap ni Vargas mula sa mga taong nawalan ng pamilya, mga dating manggagawa, mga batang journalist na nabigyan ng inspirasyon. May nagsulat, salamat sa pagsusulat ng hindi namin kayang sabihin. Mayroon ding nagpadala ng maliliit na litrato, mga mukha na puno ng pag-asa.
Inipon niya ang lahat sa isang folder na may pangalang Tiliwanag. Nang gabing iyon, nakaupo siya sa isang maliit na kainan sa tabi ng lawa. Isang matandang babae ang naghain sa kanya ng isang baso ng mainit na tsaa at nagsabi, "Madalas kang pumunta rito ng mag-isa, anak. May hinihintay ka ba?" Tinitigan ni Vargas ang ngiti ng babae at sumagot, "Hindi po. Naghihintay lang po ako na tumahimik ang lahat." Tumango ang babae, na tila naiintindihan ang isang bagay na hindi kailangang ipaliwanag. Nang makaalis ang babae, binuksan ni Vargas ang lumang laptop, ang laptop ni Marco, puno na ng gasgas ngunit umaandar pa rin. Tinitigan niya ang blankong screen at nagsimulang mag-type. May mga taong nabubuhay para hanapin ang katotohanan, at may mga namamatay para mabuhay ang katotohanan iyon. Nais ko lamang maging isang maliit na bahagi nila. Huminto ang kanyang mga daliri, saka idinagdag, dahil sa bawat katapusan, laging may isang taong nagsisindi ng liwanag. Nagsimulang marinig ang huni ng mga kuliglig, hudyat ng pagdating ng gabi. Isinara ni Vargas ang laptop at tumayo. Naglakad siya sa pampang, tinitigan ang refleksyon ng langit na ngayon ay pinalamutya ng libu-libong bituin. Sa gitna ng mga ito, may isang bituin na tila mas maliwanag kaysa sa iba, na parang nakatitig pabalik sa kanya. Umiti siya, at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, gumaan ang kanyang dibdib. "Nakikita mo, Marco," malumanay niyang sabi. Sa wakas, alam na nila. Naglakad siya patungo sa isang maliit na bangka. Bawat hakbang ay nag-iiwan ng bakas sa basang lupa, ngunit agad ding nabubura ng maliliit na alon. Dahan-dahang umindayog ang bangka nang sumakay siya. Mula sa malayo, ang mga ilaw ng nayon ay kumikinang sa ibabaw ng tubig. Pinaandar niya ang makina ng bangka. Ang lawa ng lanaw ay lumubog sa gabi, ngunit sa gitna ng dilim, may isang maliit na ilaw mula sa bangka na dahan-dahang gumagalaw pasilangan. Isang liwanag na tila tumatangging mamatay, parang isang pangakong binitawan ng puso. Na hangga't may isang taong naglalakas loob na magsulat, umalala, at maniwala, ang katotohanan ay hindi kailanman malulunod. Mga minamahal na tagapakinig, ang buhay ay madalas tayong dinadala sa isang sangandaan sa pagitan ng katotohanan at pag-asa. Lahat tayo ay nagnanais ng tahimik na buhay, masayang pamilya, at isang magandang kinabukasan. Ngunit minsan, sa simpleng pagnanais na iyon, nakakalimutan nating hindi laging kasing ganda ng ipinangako ang mundo. Ang kwento ni Vargas at Marco ay hindi lamang tungkol sa kadiliman, kundi tungkol sa katapangan. Katapangan na manindigan sa tama kahit pinagtatawanan ng mundo. Katapangan na isulat ang katotohanan habang ang iba ay pinipiling manahimik. Mula sa kanila, natutunan natin na ang katarungan ay hindi dumarating ng mabilis, ngunit lagi itong dumarating sa mga hindi sumusuko. Huwag nating hayaang patayin ang takot ang ating konsensya. Huwag nating hayaang bulagin tayo ng pera at mga hungkag na pangako. Dahil sa huli, ang mananatili ay hindi kapangyarihan o kayamanan, kundi isang malinis na pangalan at isang pusong dalisay. Kung ngayon ay lumalaban ka, nawawala ng direksyon, tandaan mo, bawat bagyo ay lilipas, at bawat kadiliman ay nagtatago ng isang maliit na liwanag na naghihintay na matagpuan. Maaaring hindi ka isang malaking tao, hindi isang bayani. Ngunit ang katotohanan ay laging nangangailangan ng isang taong tulad mo, na handang makinig, umunawa at hindi magbulag-bulagan. At kung isang araw ay maharap ka sa isang mahirap na pagpipilian, sa pagitan ng pananahimik o paglaban, sa pagitan ng kaligtasan o katotohanan, alalahanin mo ang kwentong ito. Dahil ang mundo ay hindi magbabago sa pamamagitan lamang ng galit, kundi sa pamamagitan ng katapangan at pagmamahal. Manatili kang isang taong tapat, may puso, at may lakas ng loob na magsindi ng liwanag, gaano man ito kaliit. Dahil hangga't may isang liwanag na nakasindi, ang katotohanan ay hindi kailanman malulunod.